Si Director Holt, ibinawas ang buong bonus ko sa katapusan ng taon sa harap ng lahat. 50,000 dolyar na wala. Sinabi ko sa kanya na hanggang alas 3 ng madaling araw akong gising, gumagawa ng mga agarang pagkukumpuni sa mga makina. Sinabi niyang nagdadahilan lang daw ako. Pinili kong huwag nang lumaban. Tahimik na lang akong nagtrabaho, sapat lang para matapos ang tungkulin ko. Wala pang isang buwan ang lumipas, nasira ang mga makina kalagitnaan ng gabi. Walang nakaayos sa mga iyon ng sapat kaaga. Nawalan ng 100 milyong dolyar ang pabrika. Lunes ng umaga, sa totoo lang, maganda ang pakiramdam ko. Natapos na ang panggabing agarang pagkukumpuni sa makina bilang 3. Sa wakas, tumahimik na rin ang mga alarma. Habang tinitingnan ko ang matatag na mga basa sa monitor, saka lang tuluyang nawala ang pagod sa buong katawan ko. Halos makalagkad ko na ang sarili ko pabalik sa tinutuluyan namin, lampas hating gabi na. Habang nakahiga sa kama, sinabi ko sa sarili ko, tiisin mo na lang ang buwang ito. Kapag dumating ang bonus sa katapusan ng taon, sapat na iyon para mabayaran ang dialysis ni tatay, gastusin sa ospital ng asawa ko, para sa pangalawa naming anak, at mga panggastos sa kapaskuhan, halos sasapat lang ang lahat. Pagkatapos, tumunog ang alarm. Pagmulat ko, biglang kumabog ang dibdib ko. 2 minuto akong huli, kaya kumaripas ako papasok sa tarangkahan ng pabrika. At nakalagay sa orasan ng orasan, alas 8:02. Tumunog iyon. Kumislap ang pulang ilaw. Sa sandaling iyon, para akong nilubayan ng lakas. Akala ko, mapapagalitan lang ako, pero may mas malala palang inihanda si Director Holt. Sa pulong noong umaga, mahigit 100 manggagawa ang nagsiksikan sa sahig ng pabrika. Tahimik ang mga makina. Amoy langis ng makina na humahalo sa murang panlaba ang buong lugar. Nakakasakal ang hangin. Nakatayo si Director Holt sa unahan, mahigpit na hawak ang isang tumpok ng mga papel, at matigas at malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Naglinis siya ng lalamunan na parang ipinapakita ang otoridad niya, saka ibinaling ang tingin sa direksyon ko. Una, may i-anunsyo ako. May mga taong iniisip na dahil ilang taon na silang nagtatrabaho rito, pwede na nilang gawin ang kahit anong gusto nila. Malinaw na ako ang tinutukoy niya. Darius, 2 minuto kang huli. Ayon sa patakaran ng pabrika, mawawala ang buong bonus mo sa katapusan ng taon na nagkakahalaga ng 50,000 dolyar. Biglang natahimik ang buong pabrika. Umalinggaw ang tenga ko. Hindi ko iyon maunawaan. 50,000 dolyar. Para sa mayayaman, baka maliit na halaga lang iyon. Pero para sa akin, katumbas iyon ng 3 buwang dialysis ni tatay. Iyon ang bayarin sa ospital para sa pangalawang panganganak ng asawa ko. Iyon lang ang tanging inaasahan naming magpapanatiling ligtas sa pamilya ko ngayong Kapaskuhan. Buong taon akong nagtrabaho. Hindi kailanman naging sapat ang buwan ng sahod ko. Umaasa akong ang bonus na iyon ang sasagip sa amin. Sa likuran ko, may napasinghap. 2 minuto lang ang pagkahuli niya, mawawala agad ang 50,000 dolyar. Sobrang lupit naman yan. Paano ba dapat mabuhay ang kahit sino ngayong Kapaskuhan? Buong taon tayong nagpapakahirap para sa iisang bonus na iyon, pero may isa namang napangisi sa gitna ng mga tao. Nahuli siyang pumasok, kasalanan niya rin. Parang binusalan ng bulak ang lalamunan ko. Pinilit kong huminga ng malalim at ilabas ang mga salita. Director Holt. Kagabi, nagkaroon ng emerhensyang alarma ang makina bilang 3. Nasunog ang sirkito. Mag-isa ko iyong inayos hanggang alas 3 ng madaling araw. Kakapikit ko pa lang nang hindi ko narinig ang alarm. Kaya 2 minuto akong nahuli. Hindi na nga ako nakapag-almusal. Hanggang ngayon, kumakalam pa rin ang sikmura ko. Hindi man lang tumingala si Director Holt. Patuloy lang siyang nagbaliktad ng mga papel. Sarili mong problema ang pag-overtime. Ang pagkahuli ay paglabag sa patakaran. Hindi binabaluktot ang mga patakaran para kaninuman. Kung hindi ako nagtrabaho magdamag, hindi tatakbo ang makina bilang 3 sa ngayon. Hihinto ang buong pabrika. Malakas niyang hinampas ang mesa. Dahil sa lakas ng tunog, napapitlag ang mga manggagawang nasa unahan. Darius, nagkamali ka na nga, sasagot ka pa? Matagal ka nang nagtatrabaho rito. Ikaw ang dapat maging huwaran. Kung ikaw mismo ang nahuhuling pumasok, anong mensahe ang ipinapadala niyan? Palamuti lang ba ang mga patakaran? Nag-init ang mukha ko habang pinapahiya niya ako sa harap ng lahat. 5 taon na ako sa pabrikang ito. Pinuno ng grupo. Pero ni katiting na respeto, hindi niya maibigay sa akin. May bumulong sa likuran. Talagang nagtrabaho siya hanggang hating gabi kagabi. Kami sa panggabing trabaho, nakita naming bumaba siya mula sa makina. At ano namang silbi niyan?
Sa huli, si Director Holt pa rin ang nasusunod sa lahat. Pagkarinig sa mga bulungan, biglang sumabog sa galit si Director Holt. Simula ngayon, ang sinumang magsalita para ipagtanggol siya, pareho rin ang magiging parusa. Ang 50,000 dolyar na ito ay babala para sa inyong lahat. Sinumang mahuling pumasok mula ngayon, pareho rin ang mangyayari. Pagkatapos ng bantang iyon, lahat ay napayuko at nakatingin na lang sa sapatos nila. Walang nangangahas magsalita. Takot ang lahat na sila na ang susunod na puntiryahin. Mahigpit kong pinagdiinan ang mga bagang ko. Basang-basa ang mga palad ko sa pawis. Parang may malaking batong nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko naman itinatangging nahuli ako. Hindi ko lang matanggap ang ganitong kawalang katarungan. Habang nakatitig sa mayabang na mukha ni Director Holt, may isang bagay na naging napakalinaw. Sa paningin ng pamunuan, lahat ng pagkakataong isinagad ko ang sarili ko. Lahat ng gabing isinakripisyo ko, bawat emerhensyang pagkukumpuni na ginawa ko, wala ni isa roon ang may halaga. Isa lang akong makinang pumipindot ng oras, walang damdamin. Sa oras na minsan akong hindi nakapindot sa tamang oras, inaasahan nilang tatahimik na lang ako. Marahang siniko ako ni Marcos. Darius, humingi ka na lang ng tawad. 50,000 dolyar iyon. Huminga ako ng malalim. Nilunok ko ang mga salitang, hindi ito patas, bago pa iyon makalabas sa bibig ko. Inayos ko ang suot kong helmet. Inisyan ko si Director Holt ng malamig. Nang magsalita ako, wala man lang emosyon sa boses ko. Walang problema, Director Holt, kung iyan ang gusto ninyo. Malinaw na hindi niya inaasahang urong ako. Mayabang siyang suminghot, ibinagsak ang mga papel sa mesa, at tinapos ang pulong. Lahat, bumalik na kayo sa mga pwesto ninyo. Nagkalat ang mga manggagawa na parang nabulabog na langgaman. May ilang taong sinadyang lumayo sa akin na parabang nakakahawa ang malas. May iba namang lumapit at tinapik ako sa balikat. Hayaan mo na. Minalas ka lang. Bakit mo pa kasi sinagot? Wala akong sinabi. Sa bawat hakbang ko papunta sa makina bilang 3, pakiramdam ko, punong-puno ng tingga ang mga bota ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nangyari kagabi, mag-isa akong nakaupo sa nagielong sementadong sahig. Nakabaon ang mga braso ko sa loob ng nagbabagang makina. Punong-puno ng mapupulang paso ang mga kamay ko dahil sa init, inuubo ako hanggang kumirot ang lalamunan ko, pero hindi man lang ako tumigil kahit para uminom ng tubig. Mahimbing ang tulog ng buong pabrika. Habang ako naman, tanga na halos mabaliw sa pag-aalala na baka maantala ang pang-umagang trabaho, kaya isinagad ko ang sarili ko para lang matapos iyon sa loob ng magdamag. Ngayong naiisip ko, napakalaking tanga ko. Tumayo ako sa harap ng napakalaking makina at marahang hinaplos ang metal nitong katawan, bahagya pa rin itong mainit. Mula pa noong unang ikinabit ang lumang makinang ito, ako na ang nakipagsabayan sa mga inhinyerong galing sa labas at ako mismo ang nag-aral sa bawat kakaibang ugali nito. Alam ko kung aling bearing ang nanginginig, kung aling gear ang umaatungal, sa mismong sandaling umandar ang motor. Kahit nakapikit ako, kaya kong tukuyin kung saan ang sira. Sa lahat ng taong iyon, tuwing may masisirang makina, ang unang pangalan na pumapasok sa isip ng lahat ay si Darius. Kahit 2:00 ng madaling araw at mahimbing ang tulog ko, isang tawag lang, bumabangon agad ako at tumatakbo papunta sa pabrika. Ni minsan, hindi ako tumanggi. At ano ang napala ko? 2 minutong pagkahuli. Nawala ang 50,000 dolyar. Sa isang iglap, nawala ang inaasahan ng pamilya ko para mabuhay sa buong taon. Umiling ako at napatawa ng mapait. Ang katawa-tawa kong dedikasyon. Sa isang iglap, nadurog iyon sa ilalim ng bota ng ibang tao. Nakita ni Marcos na nakatayo lang akong parang rebulto, kaya tahimik siyang lumapit. Darius, matatanggap mo na lang ba talaga ito? Hindi ba tayo pwedeng dumulog sa mas mataas na opisyal? Umiling ako agad. Kalimutan mo na. Walang saysay ang makipagkatwiran sa mga taong iyon. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Isinuot ko ulit ang ID ko at dinampot ang liabe. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Simula ngayon, susundin ko ang mga patakaran ng pabrika hanggang sa bawat letra. Nakatitig lang si Marcos sa akin, litong-lito. Hindi niya naiintindihan. Papasok ako sa eksaktong oras ng simula ng trabaho. Sa mismong oras ng uwian, diretso akong lalabas. Gagawin ko lang ang nakasaad sa trabaho ko at wala nang kahit 1 segundo pa. 2 segundo lang na nakatulala si Marcos. Pero dati, pumapasok ka ng 30 minuto ng mas maaga araw-araw para inspeksyonin ang mga linya. Noon iyon, wala pa akong isip. Kung sino man ang gustong maging tanga at magbigay ng libreng pag-overtime, bahala siya. Sa mismong sandaling iyon, buo na ang plano ko. Walang drama, walang pagtatalo, at hinding-hindi rin ako kusang magbibitiw sa trabaho.
Susundin ko ang kontrata sa paggawa, salita sa salita, linya sa linya. Kung gusto ng pabrika na tratuhin ang mga tao na parang mga tornilyong walang isip, ayos lang. Magiging tornilyo na lang ako. Eksakto lang ang ikot, hindi kahit kalahating ikot pa. Kung bumigay ang makina bilang 3 at tuluyang huminto ang buong linya ng produksyon, dahil sa lagay ng panahon, problema na iyon ni Director Holt. Sa mismong pagtunog ng kampana ng uwian, ibinaba ko ang mga gamit ko at kumaripas papunta sa orasan ng oras. Pagkapindot ko ng oras ng paglabas, umalis agad ako. Bawat dagdag na segundo sa pabrikang ito ay sayang lang sa buhay ko. Kinabukasan, binilang ko ang huling 3 segundo bago ang oras. Saka ako dumaan sa tarangkahan. Kumislap ng berde ang orasan ng oras. Sa kaibuturan ko, gusto ko na lang matawa. Patay na ang dating lalaking kusang nagbibigay ng 30 minutong libreng trabaho tuwing umaga. Ngayon, eksakto na lang ang bawat galaw ko. Pinagmamasdan ako ni Marcus mula sa kabilang dulo ng pabrika. Darius, talagang tahimik ka nang bumibitaw sa trabaho, ano? Ano pa bang pagpipilian ko? Ang sabi ng pamunuan, sundin ang mga patakaran. E di sinusunod ko. Eksakto. Mabagal at sinasadya kong magsalita, saka ako naglakad ng napakabagal, parang retiradong namamasyal lang sa parke. Dahan-dahan akong lumapit sa pasukan ng pabrika at muntik nang makabanggaan si Director Holt, na matalim na ang tingin sa akin at halatang pinipigil ang galit. Sa loob-loob ko, napapangisi ako. Kita mo iyan? Iyan ang nangyayari kapag ilang taon mong ginagawang libreng hayop na pangtrabaho ang isang mabuting manggagawa. Dati, maaga akong pumapasok araw-araw, pero ni isang beses, wala akong narinig na pasasalamat. Ngayon, eksakto akong pumapasok sa oras, tapos parang krimen na agad. Tamang oras ako ngayon. Sabi ko iyon na parang walang mali siya. Mahigpit ko lang pong sinusunod ang mga patakaran ng pabrika. Ibinuka niya ang bibig niya, pero wala siyang masabi. Kitang-kitang gumuho ang mayabang na ekspresyon sa mukha niya. Sa pulong noong umaga, paulit-ulit akong tinitingnan ni Director Holt. Pinagmamasdan niya akong nakatayo lang na parang poste, hindi na kusang nagbibigay ng ulat tungkol sa inspeksyon ng mga kagamitan tulad ng dati. Lalong umitim ang mukha niya. Gaya ng inaasahan ko. Ang alam lang ng mga amo ay tumanggap ng tumanggap. Sa sandaling wala na silang mapiga sa iyo, aakto silang parang sila pa ang nalugi. Natapos ang pulong at sadya niyang binagalan ang pagsasalita. Sige, tapos na. Lahat, bumalik na sa mga pwesto ninyo. Magtrabaho na kayo. May nakatagong mensahe roon. Sinusubukan niyang tingnan kung mananatili pa ba ako para maglaan ng dagdag na oras, parang tapat na asong naghihintay ng utos. Sa halip, tumalikod ako at naglakad. Hindi ko man lang siya nilingon. Sumunod sa likod ko si Marcus, halos hindi na mapigilan ang tawa. Darius, ang ganda ng ginawa mo. Nagkibit balikat lang ako. Kung hindi ako lalaban, iisipin pa rin nilang pwede nila akong tawagin anumang oras ng libre. Sa totoo lang, nag-aalab pa rin ang galit sa dibdib ko. Pero habang lalo itong nag-aalab, lalo ko ring eksaktong sinusunod ang bawat linya ng kontratang iyon. Tingnan natin kung ano talaga ang mangyayari sa lugar na ito kapag wala na akong gumagawa ng mga paunang inspeksyon tuwing umaga. Tatakbo pa kaya ang luma at sirang pabrikang ito? At gaya nga ng inaasahan ko. Wala pang kalahating oras mula nang bumalik ako sa pwesto ko, nagsimulang magloko na naman ang makina bilang 3. Bumagal ang takbo ng conveyor belt. Kitang-kita kung paano ito unti-unting nawawala ng lakas. Tuluyang nataranta ang baguhang manggagawa at paulit-ulit na pinindot ang control panel. Tapos na tayo, tapos na tayo. Bakit tumutunog na naman ang alarma? Huwag kang pindot ng pindot kung saan-saan. Tawagin mo si Darius. Siya ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Lumingon-lingon ang bata, naghahanap ng tutulong. Samantalang ako, dahan-dahan lang na naghahalungkat sa kahon ng mga gamit ko, hindi nagmamadali habang hinahanap ang tamang liabe. Biglang lumabas si Director Holt mula sa opisina niya, madilim ang mukha. Ano na namang nangyayari? Bakit bumabagal na naman ang takbo? Dati, naagapan na ni Darius ang mga ganitong problema. Mukhang hindi pa niya iyon natitingnan. Pagkarinig ni Director Holt doon, halos sumabog siya sa galit. Siya ang pinuno ng grupo. Kung hindi niya inaasikaso ang mga ito, buong linya ang maapektuhan. Narinig ko iyon, kaya marahan kong ibinaba ang liabe sa mesa. Iniharap ko ang 2 kong kamay. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin sa oras ng trabaho. Kung gusto ninyo akong magsimula ng mas maaga, babayaran ba ninyo ang pag-overtime? Hindi ka naman ganyan dati. Palagi kang maagang pumapasok. Dati iyon. Hindi ba kayo mismo ang nagsabi kahapon na ang mga patakaran ang dapat mauna?
Hindi pa nagsisimula ang oras ng trabaho ko. Bakit ko hahawakan ang makina? Hindi ba't sinasadya ko lang nalabagin ang mga patakaran kapag ginawa ko iyon? Biglang natahimik ang buong pabrika. Lahat naghihintay na sumabog si Director Holt sa galit. Pero wala siyang masabi kahit isang salita. Naggitingit lang siya, saka inutusan ang supervisor ng pangkat na bantayan ang baguhan at ituloy ang trabaho. Wala pang 10 minuto ang lumipas, nagpakawala ang makina bilang 3 ng malakas na kalabog na yumanig sa buong sahig ng pabrika. Nanghina ang tuhod ng batang katabi ko. Hoy, ito, kusa na lang itong tumigil. Namutla si Director Holt. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin kapag tumigil ang makinang iyon. Humihinto ang buong linya. Nahahati sa kalahati ang produksyon. Tuluyang napaparalisa ang lahat ng mga order. Kumaripas siya papunta sa akin habang sumisigaw. Darius, gusto mo bang masunog ang lugar na ito? Halika rito at ayusin mo ito. Director Holt, hindi ako nagwelga. Pero huwag ninyo akong sigawan, hindi na iyan ubra sa akin. Nakatayo si Marco sa malapit, pilit na pinipigilan ang tawa habang nanginginig ang mga balikat niya. Darius, bibigyan mo ng atake sa puso ang taong iyan. Paulit-ulit na nagbago ang kulay ng mukha ni Director Holt, mula sa pamumutla hanggang sa pamumusyaw na berde. Pinilit niyang lunukin ang galit niya. Darius, maaari bang tingnan mo na ito? Doon lang ako marahang tumango. Lumuhod ako at ipinasok ang ulo ko sa loob ng makina. 2 minuto lang, natukoy ko na agad ang problema. Lumuwag ang drive belt at kumalas ito sa pinagkakabitan. Iniulat ko na iyan noong ginagawa ko ang emerhensyang pagkukumpuni kagabi, sinabi kong kailangan na nating palitan ang piyesa. Tumanggi ang pamunuan na aprubahan ang pagbili. Ngayong umabot ito sa mataas na bilis, tuluyan ng bumigay ang sira. Tumayo ako at pinagpag ang mga kamay ko. Director Holt, sinabi ko na kahapon na kailangan na natin ng kapalit na piyesa. Kayo ang tumangging aprubahan iyon. Wala na akong magagawa roon. Sabay-sabay na napatingin kay Director Holt ang 12-12 ng manggagawa sa pabrika. Malinaw ang sinasabi ng mga tingin nila. Tingnan natin kung paano mo ito lulusutan. Namula sa galit ang mukha ni Director Holt. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin, ayusin mo lang iyan. Kung walang kapalit na piyesa, pansamantalang ayos lang ang kaya kong gawin. Kung gaano iyon katatagal, walang makapagsasabi. Mas mabuti na iyon kaysa wala, kung hindi, mawawala ang buong produksyon natin ngayong araw. Hindi na ako nakipagtalo. Hinigpitan ko ang belt hanggat kaya nito. Pero alam ko sa isip ko, maaga o huli, babigay ulit ang makinang ito. Dati, 7 o 8 beses akong umiikot araw-araw para magsagawa ng inspeksyon. Partikular para maiwasan ang mismong ganitong sitwasyon. Natapos ko ang pansamantalang ayos at ipinagpag ang mga kamay kong puno ng langis. Pagkatapos, tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Director Holt, pupunta lang ako sa palikuran. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi ba kakagaling mo lang doon? Malamig ko siyang nilingon. Noong kinaltas ninyo ang bonus kong 50,000 dolyar, sinabi ninyo na dapat sundin ang mga patakaran. Pupunta ako sa palikuran. Ano? May patakaran na ba ang pabrika na bawal iyon ngayon? Tuluyang natahimik si Director Holt. Wala siyang mailabas kahit isang salita. Halos hindi na mapigilan ng lahat sa linya ng produksyon ang pagtawa. Namumula na ang mga mukha nila sa pagpipigil. Hindi may paliwanag kung gaano kasarap sa pakiramdam iyon. Mula sa sandaling ito, tuluyan na akong nagising. Kung gusto nila ng trabahong walang pagkatao, ibibigay ko sa kanila ang malamig at mahigpit na pagsunod sa mga patakaran. Kung wala silang respeto sa akin, walang sinuman ang magiging komportable. Nagkamali ng taong binangga ang pamunuan sa pagkakataong ito. Hindi sila namili ng mahina. Ang pinuntirya nila ay ang taong maihawak ng lahat ng teknikal na kaalaman. Ito ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ni Director Holt. Dahil kung wala ako, hindi andar ang buong linyang ito. Tumunog ang kampana ng uwian. Ako na agad ang unang lumabas ng pinto, mabilis na mabilis. Darius, hindi ka ba mag-overtime? May problema pa ang makina na hindi naaayos. Napasigaw ang baguhang manggagawa habang hinahabol ako ng tingin. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Ang manatili ng lampas sa oras ng walang kapalit ay katangahang katapatan lang. Kapag nahuli kang umalis, mga kalderong walang laman na lang ang naaabutan mo sa kantina. At mapipilitan na naman akong bumili ng tuyong instant noodles gamit ang sarili kong pera para lang may makain. Kung gusto ng iba na maging hayop na pangtrabaho ng kung sino, bahala sila. Bahala na ang walang bayad na pag-overtime. Naroon na ako sa orasan ng oras. Berdeng ilaw.
Eksakto ang oras ng paglabas ko. Ang pag-uwi sa tamang oras ay pangunahing dignidad na nararapat sa bawat manggagawa. Dati, para akong wala sa tamang pag-iisip. Nananatili ako pagkatapos ng oras ng trabaho para makipagbuno sa mga makina. Takot na takot akong maapektuhan ang produksyon kinabukasan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na iyon ang ginagawa ng mabubuting manggagawa. Wala lang sa akin ang pagpupuyat. Ang naging kapalit nyon, araw-araw akong nakatitig sa mga mangkok na wala ng laman sa kantina at napipilitan akong bumili ng instant noodles gamit ang sarili kong pera para lang mabuhay. Ngayon, malinaw na akong mag-isip. Dodoblehin mo ang trabaho mo, wala namang magpapasalamat sa iyo. Pero 2 minuto ka lang mahuli, mawawala na agad ang pinaghirapan mo sa loob ng 1 taon. Sobrang hindi makatarungan iyon. Nawala ang 50,000 dolyar tapos inaasahan pa nilang magpanggap akong huwarang empleyado. Ngayong gabi, kailangan kong humanap ng sideline para maitawid ang pamilya ko. Mahalaga ang bawat dagdag na dolyar. Nilunok ko ang huling subo ng hapunan ko at binuksan ang kontak na matagal ko nang nakasave sa telepono ko. Ang amo ng kalabang pabrika sa kabilang kalsada. Boss Wade, nabanggit ninyo noon na gusto ninyong ipatingin sa akin ang makina ninyo minsan. Kailangan nyo pa ba ng tao? Agad na sumagot ang kabilang linya. Parang sabik na sabik siyang kausapin ako. Ganun na nga. Kailangan talaga kita. Pareho pa rin ang usapan natin dati, 400 dolyar bawat oras. Game ka ba? Mabilis akong nagkwenta sa isip ko. Paano kung 500 dolyar? Ginagarantiya ko ang resulta. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Akala ko tatawaran ako ng matandang tuso. Pero agad siyang pumayag. Basta dumating ka. 500 dolyar. Bayad agad sa araw ding iyon. Pumunta ka na rito agad. Nagkakagulo na rito. Napatigil lang ako sandali. Magulong emosyon ang biglang bumuhos sa akin. Noong gabing pinagtatrabaho nila ako hanggang 3:00 ng madaling araw nang wala man lang pasasalamat, doon iyon sa lugar na pinaglaanan ko ng 5 taon ng buhay ko. Samantalang ang taong handang magbayad sa akin ng malaki para lang magpakita ako ay amo ng ibang pabrika. Walang problema. Darating ako sa loob ng 15 minuto. Ibinaba ko ang tawag, sumakay sa dekuryenteng scooter ko, sinagad ang silinyador at napangiti. Narito na ang 2,000 dolyar kong sideline. Pagdating ko sa tarangkahan ng pabrika, naroon na si Boss Wade, paikot-ikot sa kaba habang naghihintay. Ikaw ang tagapagligtas namin. Sa wakas, dumating ka rin. Ilang araw nang hindi umaandar ang makinang ito. Halos baklasin na ng ilang veteranong teknisyan ang buong makina, pero wala pa ring makahanap ng problema. Tingnan mo nga ito. Lumapit ako sa makina. 2 beses itong gumawa ng tuyot at mapurol na tunog. May kutob na agad ako kung ano ang problema. Wala pang 10 minuto ang lumipas, mas maayos nang tumatakbo ang makina kaysa noong bagong ikabit ito. Sa totoo lang, kung hindi lang sobrang luma at bugbog ang mga makina sa dati kong pabrika, na pinipilitan akong kumpunihin araw-araw, hindi ko maaabot ang ganitong antas ng galing. Halos malaglag ang panga ni Boss Wade. 10 minuto. Tapos na. Halatang naiinggit ang mga veteranong teknisyan sa tabi. May isa sa kanilang nagbulong ng may pagdududa. Alam mo na ba ang sira bago ka pa dumating dito? Ipinagpag ko ang langi sa mga kamay ko. Hindi. Pinakinggan ko lang ang tunog at alam ko na agad. Napangiwi ang teknisyan. 3 araw naming pinakinggan iyan. 3 araw din naming kinalikot. Hindi talaga patas. Hindi ka panipaniwala. May isa pang teknisyan na nakangangalang sa sobrang pagkabigla. Sa galing mong iyan, siguradong kumikita ka ng 10,000 dolyar bawat buwan sa pinagtatrabahuhan mo. May tinamaan ng malalim sa loob ko sa mga salitang iyon. Nangati ang ilong ko. May mapait na damdaming biglang umakyat sa dibdib ko. 10,000 dolyar. Halos mabali na ang likod ko sa trabaho para sa 8,000 dolyar bawat buwan. Sapat lang para may maipakain sa pamilya ko. Magtanong ka sa industriya. Kahit sinong may kalahati lang ng kakayahan mo, madaling kumikita ng 10,000 dolyar nang hindi man lang nahihirapan. Hinawakan ni Boss Wade ang braso ko. Halika, ipagtitimpla kita ng masarap na tsaa sa opisina ko. Hinila niya ako papunta sa pinto. Hindi kalakihan ang pabrika, pero maliwanag ang buong lugar at abala ang lahat ng manggagawa. Kita mong may sigla sila sa mga mata. Wag na po ang tsaa. Mas gusto ko pang magtrabaho. Mas maraming oras, mas maraming pera. Boss Wade, sa totoo lang, malapit na ang Kapaskuhan at napakarami pang gastusin ang pamilya ko. Magalang kong sinubukang tumanggi, pero dahil napakabilis kong naayos ang makina,
Wala nang paraan para humaba pa ang oras ng trabaho at madagdagan ang bayad. Kaibigan, naiintindihan kita. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang ginawa mo ngayon para mong hinugot ang napakalaking tinik sa tagiliran ko. Ilang araw nang ginagawa iyan ng mga tao ko, pero wala silang narating. Isang hawak mo lang, umandar na ulit. Abot tenga ang ngiti ni Boss Wade. Ilang araw nang nakatigil ang makinang iyon. Walang sinumang makapagpaandar. Isang beses mo lang hinawakan na buhay na agad. Heto, $2,000. Kunin mo. Bayad mo iyan ngayong gabi. Umupo ka, magsaa tayo at mag-usap. Direkta niyang isinuksok sa kamay ko ang makapal na bungkos ng pera. Napaatras ang kamay ko. 10 minuto lang akong nagtrabaho. Bakit ang laki ng ibinabayad ninyo? Sa totoo lang, nanghihinayang pa nga ako. Kung pinahaba ko sana ito ng 4 na oras, mas mararamdaman kong pinaghirapan ko ang perang ito. Kaibigan, magiging prangka ako sa iyo. Bawat araw na nakatigil ang makinang iyon, daan-daang libong dolyar ang nawawala sa akin. Hinila mo ako palabas sa napakalalim na problema. Masaya kong ibinibigay ang perang ito. Darius, tunay kang mahusay. Bakit hindi ka na lang magtrabaho para sa akin? Higitan ko ang kahit anong ibinabayad sa iyo ng pinagtatrabahuhan mo ngayon. Parang nagliyab ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Hindi ko talaga inasahang magiging ganoon siya kabukas palad. Ganito pala ang pakiramdam kapag may taong tunay na nagpapahalaga sa isang bihasang manggagawa. Saglit akong natigilan. Pero malapit na ang Kapaskuhan. Mapanganib ang basta na lang umalis sa trabaho ng walang malinaw na plano. Walang pagmamadali. Pag-isipan mo muna. Pero may isa sana akong pabor. Napakahirap ng katapusan ng taon. Halos matabunan na kami ng mga order at ubos na rin ang lakas ng mga tao ko. Pagkatapos ng trabaho mo roon, pwede ka bang dumaan dito at tiyaking maayos ang takbo ng mga makina? Silipin mo lang ang mga kagamitan. Hindi problema ang pera. Kahit umupo ka lang dito at maglaro sa telepono mo, basta hindi titirik ang mga makina sa buong magdamag. $2,000 bawat gabi. Walang tawaran. Tulungan mo lang akong malampasan ang huling 2 buwan ng taon. Dahil sa taos puso niyang pakiusap, hindi ko magawang tumanggi. Tuluyan akong natigilan. $2,000 bawat gabi, gaano man karami o kakaunti ang gawin ko. At 60 araw pa bago dumating ang Kapaskuhan. Kung gawin ko ito sa loob ng 2 buong buwan, mas malaki pa ang kikitain ko kaysa sa buong taong sahod ko sa dati kong pabrika. Kahit 1 oras lang ako bawat gabi. Napatitig ako sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Eksakto. Mariing tumango si Boss Wade. Hindi ko na paliliguyin pa. 10 milyong dolyar ang halaga ng mga order na naghihintay sa mga makinang ito. Alam mo kung paano ang trabahong ito. Kapag tumigil ang isang linya, sapat na ang lugi sa loob ng 1 araw para gusto kong tumalon sa bubong. Talagang gusto kong mapasama rito ang galing mo. Isipin mo na lang na humihingi ako ng pabor. Itinayo ko ang pabrikang ito mula sa wala. Hindi naging madali. Pagkarinig ko sa lahat ng iyon, nagulo ang damdamin ko. Ganito pala kalaki ang halaga ng kakayahan ko. Kung ganoon, ano ang halaga ng 5 taon kong libreng ibinigay iyon? Katangahan lang ba ang lahat? Tungkol naman sa pera, huwag kang mag-alala kahit sandali. Kung abala para sa iyo ang araw-araw na bayad, maaari kitang bigyan agad ng 1 buwang paunang bayad. Sa pamamagitan ng bank transfer. O kung hindi iyon maginhawa, dadalhan kita ng 1 kahon ng pera. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto para tawagan ang departamento ng pananalapi at ipapadala ko agad dito. Hindi na kailangan. Nautal ako dahil talagang nabigla. Pagkatapos ng maraming taon na halos maubos ako sa pagtatrabaho, mahirap paniwalaan ang ganitong kabutihang biglang dumating. Araw-araw na bayad na lang. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Para mo akong iniligtas sa isang napakalaking kapahamakan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Boss Wade habang inaabot sa akin ang 1 pang tasa ng mainit na tsaa. Ikutin ko muna ang buong pabrika. Tingnan ko kung may iba pang mukhang may problema. Tumayo siya habang nagsasalita. Sa totoo lang, mga 15 minuto pa lang akong humahawak sa mga makinang ito. Pero may $2,000 na agad sa bulsa ko. Parang masyadong mabigat ang perang iyon para hawakan. Kahit ang masarap na tsaa, wala akong malasahan. Gustong-gusto kong makatrabaho ang taong tunay na marunong gumawa ng paraan. May ipapasama ako sa iyo para ilibot ka. May pulong pa kasi ako maya-maya, kaya hindi kita masasamahan. Nasa mga kamay mo ang mga makinang ito. Pagkasabi niyon, agad na nag-utos si Boss Wade na samahan ako sa paglilibot sa pabrika.
Inikot ko ang buong lugar, loob at labas. Nakatuon ang pandinig ko sa bawat tunog. Isa-isa kong sinuri ang bawat umaandar na makina at inayos ang maliliit na diferensya. Habang nababalot ng langis, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho hanggang alas 11 ng gabi. Pinakinggan ko ang malalim at tuloy-tuloy na ugong ng bawat makinang maayos na umaandar sa buong pabrika. May kakaibang kasiyahang dulot iyon. Sa ganitong paraan lang, kapag maayos na nagawa ang trabaho, tunay kong nararamdaman na pinaghirapan ko ang $2,000 na nasa bulsa ko. Sumakay ako sa scooter ko at bumalik sa tinutuluyan ko. Kinuha ko ang telepono ko. Punong-puno ng hindi nasagot na mga tawag ang screen. Lahat galing sa mga katrabaho ko sa dati kong pabrika. Kanina, habang nakatutok ako sa pagkukumpuni, nakasilent ang telepono ko. Binuksan ko ang panggrupong usapan. Umaapaw na ang mga mensahe. 99. Hindi pa nababasa. Darius, nasaan ka na? Nasira na naman ang makina bilang 3. Ayon sa panggabing pangkat, ayaw na raw talagang umandar. Pumunta ka na rito at iligtas mo kami. Halos mabaliw na ang departamento ng benta sa walang tigil na tawag tungkol sa padala. Inagahan ng kliyente ang takdang oras. Ayaw talagang umandar ng makina kahit ano pang gawin. Kalahati ng iba pang mga makina sa pabrika, nagsisimula na ring magkaproblema. Lahat nalilito na. Bumalik ka na at iligtas mo kami. Halos mabaliw na si Director Holt. Puro takot at pagkataranta lang ang laman ng panggrupong usapan ng pabrika. Matagal nang tapos ang oras ng trabaho ko. Nasa labas ako at kumukuha ng mga delivery. Dahan-dahan at kalmado akong nag-type ng sagot. Ano man ang problema, makapaghihintay iyan hanggang bukas ng umaga. Hindi ako maglalaan kahit 1 segundo para sa ganitong trabahong walang bayad. Inilipat ko ang tingin sa kasunod na mensahe. Isang abiso ng paglipat ng pera ang nasa screen. $60,000. Darius, hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyo. Kakabalik ko lang sa pabrika matapos makipagkita sa mga kaibigan. Salamat. Naayos mo ang bawat problema. Ito ang paunang bayad para sa buong buwan. Pakikuhanan mo na. Huwag mong tanggihan. Iginigit ko. Napakadali niyang magbigay. Sa totoo lang, akala ko noong una, pakitang tao lang ang sinabi niyang magbibigay siya ng paunang bayad. Napatitig ako sandali sa screen. Nagpasalamat ako sa kaagad na tinanggap ang pera ng walang pag-aatubili. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang screen. Simula ngayon, sa dati kong pabrika, eksakto sa oras ng uwian ako mag-orasan araw-araw. Lahat ng lakas ko sa gabi, ilalaan ko sa pagpapanatiling maayos ng takbo ng pabrika ni Boss Wade. Handa na akong tanggapin ang posibilidad na baka kuripot si Boss Wade o baka kulang ang trabaho niya. Balak ko sanang ialok ang serbisyo ko sa iba't ibang pabrika. Katapusan na ng taon at halos lahat ng linya ng produksyon ay todo ang takbo, habang kapos ang lahat sa mga taong tunay na marunong sa trabaho. Sa ganitong panahon, sino mang handang magtrabaho ay talagang kayang kumita ng malaki at magkaroon ng masayang kapaskuhan. Kaunting pagod, kaunting hirap, wala lang iyon. Ang totoong masakit ay ang walang laman na pitaka at walang perang pangkapaskuhan. Bilang isang nasa hustong gulang na may binabayarang bahay at pamilyang kailangang buhayin. Ang kumita ng pera ang pinakamahalaga. Puno ng mukha ni tatay ang isip ko habang naghihintay siya ng gamot niya. Ang tiyan ng asawa ko na palaki ng palaki araw-araw. At ang mga gastusin sa kapaskuhan na parang tubig kong dumaloy. Lahat ng iyon, mabigat na nakadagan sa balikat ko. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam ko may daan na akong tatahakin. Malaya na ako sa mga gabing walang bayad ang pag-overtime. Mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nagdaang buwan. Kapag naiisip ko na ang bonus na ninakaw sa akin ni Director Holt. Nabawi ko na iyon ng doble. Naglaho na lang ang nakakasakal na pakiramdam ng kawalang katarungan. Hindi man lang ako na naginip. Diretso akong natulog hanggang kinaumagahan. Kinabukasan, binilang ko na naman ang huling 3 segundo, saka ako eksaktong pumasok sa tarangkahan ng pabrika. Tumunog ang orasan ng oras. Berdeng ilaw. Dahan-dahan kong inilabas ang telepono ko. Pagbukas ng screen, puro hindi pa nababasang mensahe ang bumungad sa akin, lahat desperadong sigaw ng tulong mula sa panggrupong usapan ng pabrika. Binuksan ko iyon at muntik na akong matawa sa kinatatayuan ko. Tapos na. Tuluyan nang bumigay ang makina bilang 3. Yumanig sa kalahati ng gusali ang pagsabog. Dumating si Director Holt alas 2 ng madaling araw, hindi pa maayos ang suot, at sinigawan ang pinuno ng panggabing pangkat hanggang sa umiyak ito. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko at sumisipol akong naglakad papasok ng pabrika,
Umaastang bagong gising lang at walang kaalam-alam sa nangyari. Dahan-dahan akong lumapit sa makina bilang 3 at nakita kong napapalibutan ito ng mga tao. Lahat ng mukha nila, bagsak na bagsak, parang gulay na tinamaan ng matinding lamig. Nakatayo si Director Holt sa gitna na parang poste. Namumula ang mga mata niya dahil hindi nakatulog. Mukha siyang taong nawala ang lahat matapos ang 3 sunod-sunod na araw ng kamalasan. Pagkakita niya sa akin, agad siyang sumigaw. Darius, nasaan ka kagabi? Wasak na ang makina. Hindi mo man lang naisipang tingnan ito. Marahan kong itinaas ang gilid ng helmet ko, walang anumang emosyon ang mukha ko. Kagabi, eksakto akong nag-oras ng uwian at umalis. Hindi ba kayo mismo ang nagsabi na ang mga patakaran ang higit sa lahat? Sinunod ko lang ang mga patakaran ng pabrika. Parang matalim na kutsilyo ang tumama sa kanya. Halos pumitik pa itaas ang mga mata niya at muntik na siyang mawalan ng hininga. Ang mga baguhang nasa malapit, halos maputol na ang mga labi sa kakapigil ng tawa habang nanginginig ang mga balikat nila. Mahigpit na nagitngit si Director Holt at pilit nilunok ang galit. Pinilit niyang humiti pero mas masahol pa iyon kaysa sa pag-iyak. CJ, pwede mo bang tingnan man lang ito ngayon? Kung hindi andar ang makina bilang 3, wala nang magiging produksyon ngayong araw. Malamig kong tiningnan ang mga pudpod na piyesa. Bago na ba ang ipinalit na drive belt? Agad siyang umiwas ng tingin. Nautal siyang sumagot. Tama. Napatawa ako ng malamig. 2 araw na ang nakalipas ng iulat kong malapit nang maputol ang drive belt at kailangan na itong palitan. Tumanggi pa rin kayong aprubahan ang pagbili, tama ba? Biglang natahimik ang buong pabrika. Kahit karayom na mahulog, maririnig. Director Holt, noong huling beses na kailangan natin ng drive belt, kayo mismo ang nagsabing ubos na ang budget at maghintay na lang hanggang sa susunod na buwan. Biglang naging maputlang berde ang mukha ni Director Holt. Bigla siyang sumigaw. Tumahimik ka ngayon din. Umiling lang ako. Ang mga makina ang pinakatapat na bagay sa gusaling ito. Magtipid ka sa isang murang piyesa, tapos maghanda kang mawala ng daan-daang libong dolyar dahil sa paghinto ng operasyon. Halos palundag-lundag na sa galit si Director Holt. Kung ganoon, humanap ka ng paraan at paandarin mo iyan. Halos hindi na tumitigil sa pagtawag ang departamento ng benta sa telepono ko. Kaswala kong tumingin sa mga kuko ko at kinukot ang maitim na grasa sa ilalim ng mga ito, walang anumang emosyon ang boses ko. Pasensya na, hindi ko iyan maayos ngayon. Halos atakihin si Director Holt sa kinatatayuan niya. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga. Hindi ka makakapagluto kung wala kang sangkap. Kung walang bagong piyesa, paano ko ayusin? Ano, gamit ang mga kamay ko lang. Puro luma at pudpud na ang mga gamit sa pabrikang ito. Ayaw gumastos para magpalit ng piyesa, pero napakagaling magpiga ng mga manggagawa para walang tigil na magtrabaho at pansamantalang takpan ang mga problema. Ganoon na lang ba talaga kababa ang halaga ng oras at buhay ng mga taong nagtatrabaho rito? Nanginginig sa kaba ang tagapamahala ng pabrika sa tabi ko at lumapit sa tainga ni Director Holt. May punto si Darius. Hindi nga natin inaprubahan ang pagbili ng mga piyesang iyon. Kung walang mga materyales, kahit pinakamagaling na mekaniko, wala ring magagawa. Naging kulay ube sa galit ang mukha ni Director Holt. Tuluyan na siyang sumabog. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Darating na ang kliyente kasama ang grupo niya para inspeksyonin ang mga produkto. Hindi umaandar ang makina. Lahat tayo ang sasalo sa napakalaking multa. Marahan akong naglinis ng lalamunan at kalmadong nagsalita na para bang wala akong pakialam. Pasensya na. Hindi lang talaga sapat ang galing ko. Hindi ko maaayos kung walang piyesa. Kung magkakaroon ng multa, wala tayong magagawa. Kailangan na lang tanggapin ng lahat. Sa loob-loob ko, halos matawa na ako. Hindi naman sa sahod ko ibabawas ang multang iyon. Kaya sino ba talaga ang inaasahan nilang makonsensya? Parang nagyelo ang paligid. Lahat nakatingin sa akin, nanlalaki ang mga mata, na para bang may nilalang silang nakita mula sa ibang planeta. Hindi mapigilan ang panginginig ng bibig ni Marcos. Mahina siyang bumulong. Darius, talagang ginulo mo ang buong pabrika ngayon. Namumula sa galit ang mga mata ni Director Holt. Parang anumang sandali, lulundag palabas ang mga mata niya. Darius, lantaran mo ng sinusuway ang pamunuan. Mukhang wala ka ng balak magtrabaho rito, hindi ba? Itinaas ko ang kamay ko at pinutol ang pagsabog niya. Ang tawag dito ay pagsunod sa mga patakaran ng pabrika hanggang sa bawat letra. Mag-oras ng pagpasok. Gawin ang trabaho. Kayo mismo ang gumawa ng mga patakarang iyan. Eksakto ko lang sinusunod ang sinabi ninyo.
Ano ang mali sa ginawa ko? At kung hahantong man doon, aalis na lang ako ngayon din. Wala na akong interes na magsilbi pa sa sinuman dito. Nanginginig siya ng husto, halos hindi na makatayo. Mula ulo hanggang paa, nanginginig siya sa galit. Nagpatuloy lang ako kasing lamig ng bato ang mukha ko. Sa araw na dumating ang mga piyesa, sa araw ding iyon andar ulit ang makina. Huwag ninyong sabihing hindi ako makatuwiran. Sa oras na dumating ang mga materyales, mapapaandar ko iyan sa loob ng 10 minuto. Lumingon ako sa taong namamahala sa pagbili ng mga piyesa. Kailan ba talaga darating ang mga piyesa? Dahil sa pagkaantala ng mga padala ngayong Kapaskuhan, ang pinakamabilis na dating ay 3 araw pa. Biglang nangitim ang paningin ni Director Holt. Halos mawalan siya ng malay sa kinatatayuan niya. Pagkatapos, mula sa kung saan sa gitna ng mga tao, may isang boses na marahang narinig na parang huling dago. Kung hindi ninyo itinulak si Darius palabas kagabi, hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Tama. Dati, pumapasok siya tuwing umaga at inaagapan na agad ang mga problema. Hindi pa kailanman bumigay ng ganito ang makinang ito. Kinaltas ni Director Holt ang 50,000 dolyar na pinaghirapan niya dahil lang sa 2 minutong pagkahuli, mali talaga iyon. Mabangis na tiningnan ni Director Holt ang buong pabrika. Biglang natahimik ang lahat. Walang nangahas huminga. Pero nang mabuksan ang usapan, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa buong pabrika. Alam na ng lahat ang totoo. Kinaltas ni Director Holt ang 50,000 dolyar dahil lang sa 2 minutong pagkahuli at tuluyan niyang itinulak sa tahimik na pagbibitaw sa trabaho ang nag-iisang taong bumubuhay sa pabrikang ito. Si Darius ang nagpapatakbo ng buong operasyon. Pero ngayon, ang tingin na niya sa lugar na ito ay parang basurahan. Habang pinagmamasdan kong halos umuusok na sa galit si Director Holt, humikab ako ng mahaba at sadya. Director Holt, ayon sa mga patakaran ng pabrika, bawal ang walang saysay na kwentuhan habang oras ng trabaho. Kailangan ko nang bumalik sa pwesto ko. Sabihan ninyo na lang ako kapag dumating na ang mga piyesa. Ipinasok ko ang 2 kamay ko sa mga bulsa. Marahan akong naglakad palayo. Parang retiradong namamasyal lang sa parke tuwing umaga. Iniwan ko si Director Holt na nakatayo lang doon. Maputla ang mukha niya na parang bangkay na bagong inilabas sa malamig na imbakan. Dahan-dahan kong inikot ang iba pang mga makina at isa-isang inayos ang mga ito. Para sa iba, sentensya na ang mga lumang makinang ito. Pero sa mga kamay ko, kusa silang umaayos. Dahil sa dagsa ng trabaho sa katapusan ng taon, halos hindi na tumitigil sa pagtakbo ang mga makina. Pudpud na ang mga piyesa. Halos wala ng regular na pagpapanatili. Himala na lang kung wala talagang masisira. Noong mga nakaraang taon, kapag nangyayari ang ganito, lahat kami ay nagtitiis na lang at tuloy sa trabaho. Kapag hindi na kayang imulat ng isa ang mga mata niya, hihiga lang siya sa isang sulok ng 10 minuto, sa kababangon at magtatrabaho ulit. Noon, bilang pinakamatagal na manggagawa sa pabrika, kahit ilang araw akong walang tulog, hindi ko hahayaang huminto kahit 1 segundo ang linya ng produksyon. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ito ang kabuhayan ko. Higit pa roon, responsibilidad ko ito na hindi ko pwedeng talikuran. Napipilitan ang buong pangkat na mag-overtime. Lalong tumitindi ang sama ng loob ng lahat. At sa huli, ako na lang palagi ang naiiwang sumasalo sa lahat. Sa totoo lang, mas kilala ko pa ang mga makinang ito kahit nakapikit ako kaysa sa pagkakakilala ni Director Holt sa sarili niyang anak. Palihim na lumapit sa akin ang baguhang manggagawa at bumulong. Darius, seryoso ka bang aalis? Mananatili ka ba rito habang buhay na libreng tagapagligtas ng lahat? Nawala na ang bonus mo sa katapusan ng taon. Kapag natapos ang taong ito, mag-iimpake na ako at aalis. Habang nakatutok ang pandinig ko sa makinang katabi ko, kaswal kong iniikot ang isang knob. Isang malinis na click ang narinig. Biglang nawala ang ingay. May nahanap ka na bang lilipatan? Sinulyapan ko siya. Isa-isang hakbang lang. Tingnan natin kung saan hahantong. Hinding-hindi ko ipapaalam ang alok sa akin ni Boss Wade. Mabubuwag ang pabrikang ito sa mismong sandaling malaman nila. Pagkatapos ng napakahabang araw, sa wakas ay natapos din ang oras ng trabaho. 1 segundo bago ako mag-oras ng uwian, saka lang dumating ang mga piyesa mula sa departamento ng pagbili. May isang katrabaho ang sumigaw mula sa kabilang dulo ng pabrika. Darius, dumating na ang mga piyesa. Pwede nang ayusin ang makina bilang 3. Hindi ko man lang siya nilingon. Tapos na ang oras ng trabaho. Hindi pa man lubusang lumalabas sa bibig ko ang mga salitang iyon, kumakaripas na ako papunta sa orasan ng oras. Tumunog ito. Berdeng ilaw. Parang lumipad ang saya ko. Isa na namang gabi ng kita.
Pinagpag ko ang maitim na grasa sa mga kamay ko habang bahagyang nakasimangot. Bukas na lang pagkatapos kong mag-oras ng pagpasok. Natulala lang ang tagapangasiwa ng bodega. Pero direktang utos iyon ni Director Holt. Kailangan itong matapos ngayong gabi. Binabayaran ako para magtrabaho sa oras ng trabaho ko. Kapag nakapag-oras na ako ng uwian, wala na akong trabaho. Gusto ninyo akong pagtrabahuhin ng libre? Hinding-hindi. May mga delivery pa akong hahabulin para kumita ng dagdag. Kung hindi, wala kaming ipapangkapaskuhan. Pinanood ako ng grupo ng mga katrabaho habang naglalakad palayo. Halos hindi na nila mapigilan ang pagtawa. Kumalat sa buong pabrika ang lihim na kasiyahan. Sa wakas, may isang taong naglagay sa pamunuan sa tamang lugar. Mahinang bumulong ang isang veteranong manggagawa. Grabe. Talagang astig si Darius. Wala talaga siyang kinatatakutan. Samantala, nakatayo si Director Holt sa pintuan ng opisina niya. Nakaunat ang liig niya sa kakasilip palabas. Napakadilim ng mukha niya. Ilagay na ang mga piyesa. Ikabit na agad. Nasaan na si Darius? Nanginginig ang tagapangasiwa ng bodega. Dumating na ang mga piyesa. Pero nag-oras na si Darius ng uwian at umalis na. Tawagan ninyo siya ngayon din. Pabalikin ninyo siya rito. Parang maiiyak na ang tagapangasiwa ng bodega. Malayo na po siya. Mabilis siyang umalis sakay ng dekuryenteng scooter niya. May mga delivery raw siyang kailangang gawin para may pangkapaskuhan. Hindi na namin siya napigilan. Hindi ito kapanipaniwala. Sino ba talaga ang namamahala sa pabrikang ito? Mahigpit na ang huling palugit na ibinigay ng Departamento ng Benta. Darating ang kliyente bukas ng alas 10 ng umaga para sa inspeksyon. Mula sa matinding pamumula, biglang namutla si Director Holt. Kung dumating ang kliyente at hindi pa rin umaandar ang makina bilang 3, wala na ang order. Sapat na ang multa para maibenta ang buong pabrika at hindi pa rin iyon sasapat. Nanghina ang mga tuhod niya at napasandal siya sa hamba ng pinto. Kapag pumasok si Darius bukas ng umaga, aayusin niya kaya talaga ito. Paulit-ulit na lumunok ang tagapamahala ng pabrika bago halos pabulong na sumagot. Malamang. Aayusin niya. Mahigpit na nagitngit si Director Holt hanggang marinig ang pagkiskis ng mga ngipin niya. Kung babagalan niya ang kilos niya bukas, ako ay. Hindi na niya natapos ang pagbabanta. Parang lobo itong biglang nawala ng hangin. Hindi. Hindi ko na siya pwedeng itulak pa. Napabuntong hininga ang tagapamahala ng pabrika. Kung may dapat sisihin, kayo iyon. Kinaltasan ninyo ang tao ng 50,000 dolyar na pangkabuhayan niya dahil lang sa 2 minutong pagkahuli. Sobra na ang ginawa ninyo. Sinong hindi magiging mapait ang loob pagkatapos ng nangyari? Tumama ang mga salitang iyon na parang talim na nilublob sa lason at ibinaon diretsyo sa dibdib ni Director Holt. Napabagsak siya sa upuan habang pabulong na nagsasalita sa sarili, tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Hindi ko naman kasalanan ang lahat. Siya ang unang lumabag sa mga patakaran. Samantala, ako, komportableng bumibiyahe sakay ng dekuryenteng scooter ko. Humihigop ng noodles sa kariton sa tabi ng kalsada. Nanonood ng nakakatawang mga video. Humihigop ng malamig na soft drinks na 3 dolyar. Relax na relax habang papunta sa pabrika ni Boss Wade para kumita ng totoong pera. Nakasilent ang telepono ko sa buong oras. Kahit nakapikit ako, naiisip ko na agad ang hitsura ng mukha ni Director Holt ngayon. Takot, galit, pagsisisi, pangamba. Halo-halo na sa iisang pangit na ekspresyon. Kasalanan niya rin naman. Hindi sana niya ako kinuhanan ng 50,000 dolyar ng ganoon na lang. Sa pabrika ni Boss Wade, halos lahat ng kagamitan ay bago. Maayos ang pag-aalaga sa mga ito. At kung may maliit mang problema, madali lang iyong naaayos. Eksakto akong nag-ooras ng uwian araw-araw, pero malaki pa rin ang kinikita ko sa sideline. Maganda talaga ang buhay. Bumalik ako sa tinutuluyan ko habang madilim na. Lampas alas 11 na ng gabi. Mula sa malayo, may nakita akong taong pabalik-balik sa may pasukan. Sa wakas, dumating ka rin. Pumunta ka na sa pabrika at ayusin mo ang problema. Biglang dumating ang kliyente ngayong gabi. Sabi ng Departamento ng Benta, kailangang may nakahandang produkto pagsapit ng bukas ng umaga. Tapos na ang oras ng trabaho ko ngayong araw. Bukas na ang lahat. Hindi ako magtatrabaho ng libre. Buong gabi akong nasa labas sa lamig, pero kumita ako ng kahit 100 dolyar. Ngayong gabi, kung mapapaandar mo lang ang makina, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng dagdag na 200 dolyar. Pagkatapos, mula sa likuran ko, biglang narinig ang boses ni Director Holt. Sa ilalim ng ilaw sa kalsada, maputla ang mukha niya,
parang lumang papel. May kung anong kumirot sa loob ko. Ang taong napakakuripot na ito, siya mismo ang pumunta rito para harangan ako. Bukas na lang ng umaga. Halos hindi ko na maimulat ang mga mata ko. Kung mahuli ka na naman bukas, wala na akong pangalawang bonus sa katapusan ng taon na pwede kong kaltasan. Pagkasabi ko nyon, tumalikod na ako papunta sa tinutuluyan ko. $500 at aprubahan ko rin ang isang bayad na araw ng bakasyon para sa iyo bukas. Biglang tumigil ang mga paa ko. Mabilis na nagkwenta ang isip ko. Ang bayad na araw ng bakasyon ay nangangahulugang buong araw akong pwedeng kumita sa labas. Hindi rin masamang alok iyon. Totoo ba talaga ang pangakong iyan? Tama. Ipinapangako ko. Halos nakasunod na sa bawat hakbang ko si Director Holt na parang kumakapit sa huling pag-asa niya. May mali. Paanong biglang nagbago ng ganito ang taong ito? Binuksan ko ang telepono ko at nakita ko ang sunod-sunod na desperadong mensahe sa panggrupong usapan ng pabrika. Napatawa ako ng malamig. Kaya pala, pagkatapos ng lahat ng iyon, wala pa ring makaisip ng solusyon. Tuluyan na silang natigilan. Kaya napilitan na siyang lumapit at magmakaawa sa akin. Pero buong araw akong nagtrabaho sa labas. Parang nanghihina ang bawat buto sa katawan ko. Sa sandaling iyon, mas gusto ko na lang humiga sa kama. Sadya kong binagalan ang pagsasalita habang patuloy na umaakyat sa hagdan. Gaano man kaapurahan ang problema ninyo, marami na akong narinig na mga pangakong nauwi sa wala. Hindi ako kikilos hanggat wala akong nakikitang totoong kapalit. Sa totoo lang, wala nang mas nakakainis pa kaysa tawagin ka habang gabi na. Lalo na kung galing pa kay Director Holt. $500 na pera. Dagdag pa ang 2 buong araw na bayad na bakasyon. Ayos ba? Darius, huwag kang lumayo sa akin. Kusang huminto ang mga paa ko. Talagang nasukol na ang matandang tusong ito. Desperado na talaga siya. Ang yabang na lagi niyang daladala. Ngayon, durog na iyon sa lupa. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. $500 at 2 araw na bayad na bakasyon. Isulat ninyo ngayon din. Pirmahan ninyo. Pipirmahan ko. Ngayon na gusto mo ng kasulatan? Susulatan kita. Palihim akong napasinghal ng mahaba. Noong kinaltas niya ang $50,000 ko, wala man lang siyang kurap. Ngayon, siya na ang halos magmakaawa. Huminga ako ng malalim at sadya kong pinabagal ang boses ko. Nako, ubos na ubos talaga ako ngayong gabi. Parang may semento ang 2 binti ko. Tingnan ninyo ako. Halos hindi na ako makatayo. Saan pa ako kukuha ng lakas? Halos maiyak na si Director Holt sa mismong kinatatayuan niya. Darius, nakikiusap ako sa iyo. Nag-check-in na ang kliyente sa hotel ngayong gabi. Eksakto 10:00 ng umaga ang inspeksyon niya at kailangan umaandar na ang makina at nakakapagpadala na tayo. Nakatigil lang dyan ang makina bilang 3 na parang patay na bakal. Paano ko ito ipapaliwanag? Director Holt, sa paraan ng pagsasabi ninyo, parang ako pa ang pinapasa ninyo ng lahat ng responsibilidad. Magaspang at putol-putol ang paghinga niya. Kaya, kaya mo ba talaga kaming tulungan o hindi? Sige na. Tama na. Tingnan ko muna kung ano ba talaga ang tuluyang bumigay dyan. Pagkasabi ko nyon, halos magpalakpakan ang mga taong nanonood sa malapit. Sa totoo lang, hindi ko kayang manood na lang habang tuluyang bumabagsak ang lahat. Pero kapag ang kaharap mo ay taong minamaliit ang kapwa at isang amo na ang tingin sa mga manggagawa ay mas mababa kaysa sa kanya, kailangan mo muna siyang turuan ng leksyon bago niya matutunang igalang ang tunay na husay. Marahan akong lumapit sa makina bilang 3. Kusang nagbigay daan ang mga tao na parang pulang alpombra ang binubuksan para sa akin. Nakatayo roon ang napakalaking makina. Tahimik. Walang buhay. Parang isang napakalaking tipak ng patay na bakal. Lumuhod ako. Hindi pa man dumadampi ang kamay ko sa takip ng makina, may isang katrabahong nagmamadaling lumapit para magbigay ng ulat. Darius, 4 kaming palihim na nagtulungan dito sa loob ng 2 oras. Wala kaming napausad kahit ano. Sa tabi ko, halos hindi na mapakali si Director Holt. Mukha na siyang maiiyak sa mismong sahig. Halos masira na ang mga telepono ng lahat sa walang tigil na tawag ng Departamento ng Benta. Mahigit 800 beses na nilang tinanong ang kalagayan ng makinang ito. Hindi ko napigilan ang isang malamig na ngisi. Siyempre naman. Sa tuwing may ganitong bangungot na problema, kailan ba hindi ako ang tinatawag para umayos nito? Pagkarinig nyon, kumibot ang mukha ni Director Holt. Tinapatan niya ng ilaw ang loob ng makina at kitang-kita agad ang problema. Punit-punit na ang drive belt. Lumihis na rin sa pwesto ang buong ehe.
Kapag may nagpumilit pang paandarin ito ngayon, hihinto ang buong linya ng pabrika. Hindi ako nagbibiro. Isa pang oras, at tuluyan ng masisira ang pangunahing bearing ng spindle. Mahina pero napakalamig ng boses ko. Sino ba ang nagkabit ng base na ito? Hindi man lang maayos ang pagkakakabit ng mga anchor bolt. Nanginginig na parang dahon ang baguhang manggagawa. Kalahati lang ang itinaas niya ng kamay. Inutusan kami ni Director Holt na habulin ang target. Sabi niya, paandarin na lang namin at bahala na. Halos mabulunan si Director Holt. Tumahimik ka bago kita patahimikin. Hindi ko na siya pinansin. Itinaas ko ang boses ko at nagutos. Mga open-end na liyabe, numero 8 at 12. Patag at krus na distornilyador. Bilisan ninyo. Lahat kayo. Parang nakuryente ang mga tao sa paligid at nagtakbuhan agad. Sa sandaling mapunta sa mga kamay ko ang mga gamit at nagsimula akong magkumpuni, biglang natahimik ang maingay na pabrika. Isang matinis na tunog ng bakal na kumikiskis ang umalingaw-ngaw. Lahat napigil ang hininga. Nakatitig lang sa mga kamay kong walang tigil ang galaw. 10 minuto. 20 minuto. 35 minuto. Tapos na. Inihagis ko ang itim na guwantes na basang-basa sa langis. Bumagsak iyon sa mesa. Natigilan si Director Holt. Ano? Tapos na agad? Seryoso ka? Pindutin ninyo ang start button at kayo na ang tumingin. Nanginginig ang daliri ni Director Holt habang mariin niyang pinindot ang pindutan. Biglang nabuhay ang makina bilang 3 na parang isang halimaw na nagising. Napakakinis ng andar nito. Halos nakagagaan sa pakiramdam ang tunog. Tahimik ang buong pabrika sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagsigawan. Hindi ka panipaniwala si Darius. Isa kang alamat. Darius, ikaw talaga ang tunay na haligi ng pabrikang ito. Pati ang tagapamahala ng pabrika, napapailing na lang sa hindi makapaniwala. Ang bilis. Ang galaw ng mga kamay mo. Hindi pa ako nakakita ng pangalawang taong kayang gumawa niyan sa industriyang ito. Nanghina ang mga tuhod ni Director Holt. Halos mapasubsob siya sa sahig. Darius, ikaw ang pinakamahalagang tao ko. Kapag may sinumang magtangkang magkaltas ulit kahit 1 sentimo sa iyo, ako mismo ang lalaban para sa iyo. Mula ngayon, ang sasabihin mo ang masusunod. Malamig ko lang siyang sinulyapan. Tama na. Bukas ng umaga, ilagay ninyo sa mesa ko ang kasulatan para sa 2 araw na bayad na bakasyon at ang 500 yuan. Nanginginig ang mga kamay ni Director Holt habang inilabas niya ang telepono niya at agad ipinadala ang pera sa harap ng lahat. Ayos na ba talaga ang lahat ngayong gabi? Sigurado bang wala ng kahit isang problema? At tungkol sa bakasyon, 2 araw iyon. Magpahinga ka hanggat gusto mo. Tumango ako ng may kasiyahan. Ayos. Aalis na ako. Parang matutunaw na ang utak ko sa pagod. Magkakuyom ang mga kamay ko sa likod, marahan akong naglakad palabas ng pabrika na parang walang anumang alalahanin sa mundo. Sa likuran ko, 12 ng pares ng mata ang nakasunod sa bawat hakbang ko. Lahat nakatingin sa likod ko na para bang pinapanood ang isang buhay na alamat na naglalakad palayo. 2 magkasunod na araw ng bakasyon. Purong langit. Tuwing umaga, natutulog lang ako hanggang kusang magising ang katawan ko. Pagmulat ko ng mga mata, mataas na ang araw. Mainit na paligo. Sakay sa luma kong dekuryenteng scooter. Diretso sa suking kainan sa kanto. Isang malaking mangkok ng umuusok na noodles ang inuubos ko. Sinusundan ko iyon ng malamig na soy milk na 2 yuan. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Walang stress. Walang basurang kailangang intindihin. Wala ring problema ng ibang tao na ako pa ang maglilinis. Kahit ipagpalit pa ito sa trono ng emperador, hindi ko tatanggapin. Pagsapit ng gabi, gaya ng dati, dumiretso ako sa pabrika ni Boss Wade. Bulsa agad ng 2,000 yuan. Ilang katok lang ng liyabe sa ilang makina. Muli silang umaandar na parang walang nangyari. Napakalaki ng ngiti ni Boss Wade habang itinataas ang hinlalaki niya. Pare, ginto talaga ang mga kamay mo. Boss, ang tamis ng mga salita ninyo. Kapag ipinagpatuloy ninyo iyan, baka pumirma na talaga ako at magtrabaho sa inyo ng 6 na buwan. Natapos ang bakasyon. Bumalik ako sa pangunahing pabrika. Pareho pa rin ang nakasanayan. Pareho pa rin ang sistema. Nag-oras ako ng pagpasok. Pagtingala ko, bigla akong natigilan. May mga bagong mukha sa pabrika. Tuwid silang nakatayo. Mas mukhang opisyal pa kaysa sa tagapamahala ng pabrika. Palihim na lumapit sa akin ang isang katrabaho at bumulong.
Iyan ang mga batikang tekniko na napakamahal ang bayad para maagaw ni Director Holt. 12,000 yuan daw ang buwan ng sahod. Napasinghal ako ng mahina. Ganoon pala ang pagtrato. Talagang inilabas niya ang lahat. Isang buong taon akong nagpakahirap tapos kinuha ang 50,000 yuan ko. Pagkatapos, ang mismong perang iyon ang ginamit niya para alagaan ang mga taong ito. Talagang mahusay magkwenta si Director Holt. Ginamit niya ang perang pinaghirapan ko para tustusan ang 2 buwan nilang sahod. May bahagyang pait na dumaan sa dibdib ko. Pero mabilis din iyong nawala. Nagkwenta ako. Gabi-gabi, kumikita ako ng 2,000 yuan. Malayong-malayo ang kita ko kumpara sa mga tinatawag nilang piling tekniko. Ngayong may mga bagong tao na, lalo lang naging tama ang tahimik kong pagbibitaw sa trabaho. Habang mas maraming magagaling na tao, mas malaya akong hindi magpakapagod. Sa totoo lang, napakasarap sa pakiramdam. Pagpatak ng kampana ng uwian, kusang gumalaw ang katawan ko. Ako na naman ang unang kumaripas papunta sa orasan ng oras. Walang makakatumbas sa saya ng eksaktong pag-ooras ng uwian. Pero ngayong araw, hindi ako dumiretso palabas. Sa halip, nagtungo ako sa opisina ni Director Holt. Nakaupo ang matandang tuso sa silya niya habang humihigop ng mamahaling sang-ulong. Kumatok ako. Director Holt, may itatanong lang sana ako. Bahagya lang niyang itinaas ang tingin. Iyong 50,000 yuan na bonus ko sa katapusan ng taon. May posibilidad pa bang ibalik ninyo iyon? 2 minuto lang naman akong nahuli. Talaga bang kailangan umabot sa ganoon kabigat ang parusa? Biglang nagbago ang mukha ni Director Holt. Sa isang iglap, bumalik ang asal niyang parang tunay na amo. Kalmado niyang dinampot ang tasa ng tsaa. Marahan niya iyong hinipan. Darius, may mga patakaran ang pabrika. Ang pagkahuli ay paglabag. Nakasulat iyan ng malinaw. Kung palalampasin kita, lahat ng manggagawa rito ay magsisimulang mahuli sa pagpasok. Paano ko pamamahalaan ang pangkat kung mangyayari iyon? Kailangan mong unawain ang posisyon ko. Nakatitig lang ako sa mukha niya. 3 buong segundo akong hindi nagsalita. Hindi ka panipaniwala. Parehong galawan pa rin. Gagamitin ka kapag kailangan ka. Itatapon ka kapag hindi na. Noong nasa gitna siya ng krisis, halos lumuhod na siya at nagmakaawa. Ngayon natapos na ang problema, isinuot na naman niya ang maskara ng pagiging amo. Nilunok ko ang nag-aalab na galit sa dibdib ko at sinubukan ko siyang kausapin sa ibang paraan. Kahit bawasan man lang ng kaunti. Ayos na iyon. Pero mas makapal pa sa bakal ng makina ang mukha ni Director Holt. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya. Walang katwiran ang hinihingi mong iyan. Hinding-hindi mangyayari. Nagkibit balikat lang ako na parang wala akong pakialam. CJ, malinaw na ang sagot ninyo. Kung ganyan ang gusto ninyong laro, wala na ring mabuting loob ang maaasahan ninyo sa akin. Huwag ninyo akong sisihin kung itutuloy ko hanggang dulo ang tahimik kong pagbibitaw sa trabaho. Lumipas ang isa pang buwan na parang tubig lang. Napakaganda ng mga credential ng mga bagong batikang tekniko. Kung pagsasama-samahin, baka umabot pa ng 1 metro ang taas. Pero ayaw nilang yumuko. At ayaw nilang madumihan ng kahit kaunting grasa. May kani-kanyang ugali ang mga lumang makina sa pabrikang ito. Hindi iyon mabasa ng mga bagong tekniko. Sapat ang kaalaman nila sa mga simpleng problema. Pero kapag komplikado na ang sira, tuluyan silang natitigilan. Sa akin pa rin napupunta ang lahat ng marurumi at mabibigat na trabaho. Ginagawa ko lang ang binabayaran sa akin. Wala nang sobra. Wala ring kulang. Samantala, ang mga bagong tekniko, puno pa ng sigla. Takbo sila ng takbo para magpakitang gilas. Nabubuhay si Director Holt sa sarili niyang ilusyon. Naniniwala siyang dahil gumagastos siya ng 12,000 yuan bawat buwan, nakahanap na siya ng mga tagapagligtas. Iniisip niyang hindi na niya kailanman kakailanganin si Darius. Araw-araw siyang naglalakad sa pabrika na nakapamaywang sa likod. Parang naniniwalang malapit ng sakupin ng pabrikang ito ang buong industriya. Ako naman, eksakto pa rin ang oras ng pagpasok. Wala kahit 1 segundong libre. Pagkatapos ng trabaho, diretso ako sa pabrika ni Boss Wade para sa pagpapanatili ng mga makina. Ilang makina lang ang kailangang silipin dahil nasanay ko na silang tumakbo ng maayos. Laging nakangiti si Boss Wade tuwing nakikita niya ako. Pagsapit ng 2 buwan, masaya niyang ipinadala ang natitirang 60,000 yuan diretso sa account ko. Parang panaginip ang buhay. Tahimik na pagbibitaw sa trabaho. 2 pinagkukunan ng kita. Halos napakaganda para maging totoo. Pero nang akala ng lahat na kayanan ng mga bagong tekniko ang lahat, isang napakalaking sakuna ang tahimik ng nabubuo sa dilim.
Walang kamalay-malay si Director Holt. Habang lalo siyang nagiging kampante, lalo namang papalapit ang katotohanang tatama sa kanya ng napakalakas. Ako naman, hindi nagbabago ang sistema ko. Eksaktong oras ng pagpasok. Eksaktong oras ng uwian. Kahit isang segundong sobra, hindi ko ibibigay. At gaya ng inaasahan, hindi rin nagtagal ang katahimikan. Isang umaga, nag-oras ako ng pagpasok, pumasok sa pabrika, at naroon sila, ang mga teknikong may 10,000 yuan na sahod, nagsisiksikan sa paligid ng makina bilang 5. Lahat ng mukha nila kulubot sa inis. Parang nakakita ng multo ang mga mata nila. Dahan-dahan akong lumapit para makinig. Nakaluhod sila sa paligid ng makina at walang tigil sa pagrereklamo. Napakawalang konsiderasyon ng disenyo ng makinang ito. Paano nagawa ang isang makinang ganito katanda? Lubusan nang nakadikit ang mga tornilyo ng umiikot na ehe. Sino ba ang gumawa ng makinang ito? Buong hapon kahapon naming pinagtrabahuhan ito. Sa bawat inaayos naming parametro, lalo lang lumalala. Hindi namin malaman ang problema. Nakatayo lang ako sa likuran nila at halos hindi ko mapigilan ang tawa. Luma! Hindi. Hindi lang talaga kayo sanay makakita ng makinang ganito katanda at kapudpod. Ang mga tinatawag na piling tekniko na may malalaking sahod at magagarang diploma, parang may allergy sa grasa. Utusan mo silang gumapang sa ilalim ng makina? Hinding-hindi nila gagawin. Ang tunay nilang talento ay ang tumayo sa tabi at magkunwaring alam ang lahat. Palihim na lumapit si Marcos at mahina siyang nagsalita. Darius, hanggang alas 11 kagabi sila nagpuyat dyan. Hindi man lang gumalaw ang makina bilang 5. Halos makalbo na sa kakaisip ang tagapamahala ng pabrika. Iyan ba ang sinasabi nilang husay? 12,000 yuan ang sahod bawat buwan, pero hindi nila maayos ang makina bilang 5. 10,000 yuan yan, puro hangin lang. At ang natitirang 2,000, pambayad lang sa yabang. Napakaganda ng banat na iyon. Halos matawa na ako. Ang problema ng makina bilang 5? Kahit nakapikit ako, malalaman ko agad sa tunog pa lang. Sira na ang pangunahing bearing. Ang pampadulas sa loob, naging matigas na parang alkitran. Pero mababaliw lang ako kung lalapit pa ako at kusang mag-aalok ng tulong. Ang bagong titulo ko ngayon, dalubhasa sa walang ginagawa. Ang kinikilalang hari ng pagpapalamig. Kung pwede akong hindi kumilos, hindi talaga ako kikilos. Nakaukit na sa isip ko ang bago kong prinsipyo sa trabaho. Ano mang wala sa saklaw ng tungkulin ko, kahit kalingkingan ko, hindi ko igagalaw. Bandang alas 10 ng umaga, biglang umalinggaw ang napakalakas na pagsabog sa buong pabrika. 3 beses na yumanig ang sementong kinatatayuan ko. Natigilan ang lahat ng nasa pabrika. Pagkatapos, napasigaw ang isa sa mga bagong tekniko, halos pumiyok ang boses. Director Holt. Tapos na. Umusok na ang makina bilang 5. Parang kidlat na lumabas si Director Holt mula sa opisina niya. Mas mabilis pa kaysa sa pagtakbo ko papunta sa pabrika ni Boss Wade kapag oras na ng uwian. Ano ang nangyari? Hindi ba sinabi ninyong maayos na iyan kahapon? Namutla ang mga bagong tekniko na parang nakakita ng multo. Nanginginig ang mga labi nila habang desperadong naghahanap ng maidadahilan. Sinunod namin ang tamang proseso. Pinagana namin ito para isaayos ang mga parametro, tapos bigla na lang itong nagloko. Bawat segundong nakatigil ang makina bilang 5, totoong pera ang nawawala. May utak ba kayo o wala? Galit na galit si Director Holt. Namumula ang mga mata niya. Halos tumura na siya ng dugo sa control panel. Basang-basa na ng pawis ang tagapamahala ng pabrika habang paulit-ulit na pinupunasan ang noo niya. Kung wala si Darius para sumalo sa lahat, hindi pala kaya ng mga taong ito. Dumilim ang mukha ni Director Holt na parang may paparating na bagyo. Bigla siyang humarap at matalim akong tiningnan. Nagkataon namang dumaraan ako, may hawak na malaking liyabe at walang ekspresyong nakatingin sa kisam, na para bang malinaw na wala akong kinalaman sa nangyayari. Darius, pumunta ka rito at ayusin mo ito. Director Holt, abala pa ako sa sarili kong nakatalagang trabaho. Hindi ko responsibilidad ang makina bilang 5. Halos mabilaukan si Director Holt sa narinig. Naging kulay ube ang mukha niya, parang nabubulok na kamatis. Ang mga batikang tekniko na may 12,000 yuan na sahod, para ng mga bangkay na naglalakad. Parang gusto na lang nilang lamunin sila ng sahig. Isa sa kanila, pilit pang nagmamatapang. Director Holt, huwag kayong mag-alala. Susubukan namin ulit. Pagdampi pa lang ng daliri niya sa start button. Isang napakalakas na kalabog ng bakal ang umalinggaw sa buong pabrika. Napapitlag ang lahat. Ngayon, wala nang usok.
Diretso na itong pumasok sa pinakamataas na antas ng proteksyon laban sa sobrang karga. Isang matinis na alarma ang umalinggaw sa buong pabrika na parang sigawan sa katayan. Biglang namutla si Director Holt. Pati mga labi niya ay nanginginig. Ayusin ninyo iyan ngayon din. Hinihintay na ng Departamento ng Benta ang mga produktong manggagaling sa makinang iyan. Napabuntong hininga si Marco sa tabi ko. Tapos na. Biglang natahimik ang napakalaking pabrika. Mas mabigat pa sa lamay ang pakiramdam ng paligid. Dose-dose ng pares ng mata ang sabay-sabay na napaling sa akin. Parang hinihintay nilang ako ang unang magsalita. Kahit ang mga bagong tekniko, palihim na sumusulyap sa akin. Halos nagsusumamo ang mga mata nila. Tapos na kami. Tulungan mo kami. Tuluyan nang naglaho ang yabang ni Director Holt. Marahan siyang lumapit sa akin na parang natalong pugo. Halos pabulong na lang ang boses niya. Darius, nakikiusap ako. Pakitingnan mo lang. Bubuka pa lang sana ang bibig ko ng 2 beses na nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa. Dahan-dahan ko itong inilabas. Mensahe iyon mula kay Boss Wade. Darius, Per. Mas maaga kang dumaan mamayang gabi. May inihanda akong espesyal na handaan ng lamang dagat para sa iyo. Basta nasa pabrika kita, panatag ang tulog ko. Nakatitig ako sa screen. Unti-unting umangat ang gilid ng labi ko. Halos matawa na ako. Dito, nakaluhod silang halos magmakaawa na iligtas ko sila. Doon, parang hari ang turing sa akin. Napakasarap ng pagkakaibang iyon. Halos hindi nakapanipaniwala. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin at tiningnan ang mukha ni Director Holt. Mukha ng isang taong halos maiyak na. Marahan akong nagsalita. Director Holt, bakit ako ang hinihingan ninyo ng tulong? Hindi ba gumastos ang pabrika ng malaking halaga para kumuha ng mga batikang tekniko na may 12,000 yuan na sahod? Mga edukadong eksperto sila. Kung simpleng problema lang na ganito, sila ang dapat ninyong lapitan. Malakas na lumunok si Director Holt. Pilitan niyang nilunok ang matinding kahihiyan. Ang mga bagong tekniko na napahiya sa harap ng lahat, namula ang mga mukha na parang hinog na kamatis. Tuluyan nang bumigay si Director Holt. Lahat ng ipinagtatanggol niya, gumuho. Darius, nakikiusap ako sa iyo. Sa buong pabrikang ito, ikaw lang ang kayang mag-ayos ng makina bilang 5. Malamig ko lang siyang tinitigan sa loob ng 3 segundo. Hindi sa gusto kong pabayaan silang masunog sa sarili nilang problema. Pero sa taong napakabilis magsunog ng tulay, kung hindi ko siya palalasapin ng kaunting kapalit ngayon, hinding-hindi niya matututunang igalang ang tunay na husay. Huminga ako ng malalim. Matalim ang tingin ko. Mahina lang ang boses ko, pero tumagos iyon sa lahat. Director Holt, kayo mismo ang nagsabi sa opisina ninyo na ang mga patakaran ng pabrika ang dapat mauna. Kung ganoon, hindi ba dapat iyon din ang sundin natin ngayon? At sa totoo lang, hindi kailanman naging sakop ko ang makina bilang 5. Kung makikialam ako, hindi ba parang inaagawan ko ng trabaho ang mga piling tekniko ninyo? Hindi naman yata tama iyon. Biglang namutla si Director Holt. Ibinalik ko ang liyabe sa bulsa ko at tumalikod para ipagpatuloy ang sarili kong trabaho. Nagkakagulo na sa may makina bilang 5. Samantalang ako kasing tahimik ng bato. Hindi man lang natinag. Isa lang akong manggagawa. Papasok. Gagawin ang nakatalaga sa akin. Aalagaan ang sarili kong trabaho. Lahat ng iba hindi ko na problema. Naghintay lang ako hanggang alas 5:30. Tumunog ang kampana. Parang palaso akong kumaripas. Ako na naman ang unang nakarating sa orasan ng oras. Eksaktong-eksakto. Napakasarap sa pakiramdam. Pinagpag ko ang mga kamay ko at humuhuni akong naglakad palabas. Samantala, ang mga henyo na may 12,000 yuan na sahod, halos magbunutan na ng buhok. Ano ba ito? Nagulo na naman ang mga parametro. Ako mismo ang nag-ayos nito. Saan ba ako nagkamali? Wala na akong maintindihan. Sasabog na ang ulo ko. Pabalik-balik sa paglalakad ang tagapamahala ng pabrika na parang nasusunog. Ito ba ang tinatawag ninyong pag-aayos ng makina? Namutla ang mga batikang tekniko. Ibinigay na talaga namin ang lahat. Ang lahat ng kaya namin. Ang lumang bakal na iyan. Kaya kong tukuyin ang sira kahit nakapikit sa tunog pa lang. Kayong 4 na magkakasama, hindi ninyo magawa ang kayang ayusin ng isang taong halos tulog pa. Nakatayo si Director Holt sa tabi. Kumikibot ang bibig niya na parang anumang sandali ay bibigay na siya. Pero malayo na ako. Kapag oras na ng uwian, oras na ng uwian. Kahit sino pa ang humarang, hindi ako magtatrabaho ng libre. Huwag silang mangarap.
Sumakay ako sa dekuryenteng scooter ko. Hinayaan kong salubungin ako ng malamig na simoy ng hangin habang mabilis akong bumibiyahe. Purong kalayaan. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, komportable na akong nakaupo sa pabrika ni Boss Wade. May mainit na tsaa sa harap ko. Kaswal kong napaandar na parang bago ang dalawang makina. Darius, namana mo ba sa mga ninuno mo ang galing na iyan? Hindi talaga natitinad. Umuwi ka ng mas maaga ngayong gabi. Huwag mong ubusin ang sarili mo. Basta dumadaan ka rito at ginagawa mo ang trabaho mo, panatag na ako. Nitong nakaraang buwan, ikaw lang ang sandigan ng pabrikang ito. Maayos na naipadala ang lahat ng order. Mumiti lang ako at iwinagayway ang kamay ko. Bumalik na kayo sa trabaho. Pagkatapos, pinunasan ko ang mga kamay ko. Biglang walang tigil ang pag-vibrate ng telepono ko sa bulsa. Parang mababasag na ito sa dami ng mensahe. Inilabas ko ito. Nagkakagulo na ang panggrupong usapan ng pabrika. Tapos na. Tuluyan nang bumigay ang makina bilang 5. Wala na talaga. Kahit isang ilaw, wala nang umiilaw. Ang buong linya ng produksyon, puro depektibong piyesa na lang ang inilalabas. Walang tigil ang pagtawag ng mga kliyente. Halos sumabog na ang mga telepono. Si Director Holt naman, nagbabato na ng mga tasa sa loob ng opisina niya. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Kinuwenta na ng departamento ng pananalapi ang lahat. Pinatakbo na nila ang kalkulasyon. Tinatayang aabot na sa 100 milyong yuan ang lugi. Halos may buga ko ang iniinom kong tsaa sa screen. 100 milyong yuan. Kahit ibuhos pa ang buong taunang kita ng pabrika, hindi pa rin sapat para matakpan ang butas na iyon. Napakurap ako at nagpatuloy sa pagbabasa. Ang makina bilang 5 ang gumagawa ng pinakamataas na kita sa buong pabrika. Mas malala pa, hawak nito ang kapalaran ng 2 pang linya ng produksyon. Lahat ng naipadala nitong nakaraang 2 araw, puro basurang industrial. Galit na galit ang mga kliyente. Sunod-sunod na ang mga liham mula sa mga abogado na direktang ipinapadala kay Director Holt. Hindi ko na napigilan ang tawa. Napayuko ako sa mesa habang paulit-ulit itong hinahampas ng kamao ko. Hindi na ito simpleng sirang makina. Parang sumabog na bomba nuklear ang nangyari. Hindi ba kamakailan lang, siya pa ang nagrereklamo na tamad na raw ako. Ilang araw lang akong nagpalamig, 100 milyong yuan na agad ang nawala sa pabrika. Habang lumalaki ang lugi, lalo rin siyang masasaktan. At wala nang matatakbuhan si Director Holt. Napakasarap talaga ng balik ng karma. Iyan ang nangyayari kapag itinuring mong parang aso ang isang tunay na bihasang tekniko. Alas 11 na ng gabi. Kaswal lang akong bumibiyahe pa uwi sa dormitoryo sakay ng dekuryente kong scooter. Mula sa malayo, maliwanag ang buong pabrika na parang katanghali ang tapat. Sa paligid ng makina bilang 5, nagsisiksikan pa rin ang mga taong namumula ang mga mata sa pagod habang desperadong nagtatrabaho. Kahit si Director Holt, na laging mataas ang tingin sa sarili, nakarolyo na ang manggas at gumagapang nasa sahig. Habang dumaraan ako sa tarangkahan, may nakakita agad sa akin at sumigaw ng ubod lakas. Darius, alamat ka talaga. Bumalik ka na. Pumasok ka na at iligtas mo kami. Hindi man lang ako lumingon. Hindi pwede. Tapos na ang oras ko. Kagagaling ko lang sa paghahatid ng mga order. Halos bumigay na ang buong katawan ko. Darius, pakiusap. Malapit ng tuluyang bumigay si Director Holt. Problema na niya iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad papunta sa dormitoryo. Impyerno ang tanawin sa likuran ko. May mga taong halos nakabaon na ang kalahati ng katawan sa loob ng makina habang nangangapa. May isang naghahagis ng upuan. May isa namang pasigaw na parang nawawala sa katinuan. Ang tagapamahala ng pabrika nakaupo sa sahig. Nakayakap sa ulo niya ang 2 kamay habang kinukwestiyon ang buong buhay niya. Si Director Holt, nakabagsak na parang basahang itinapon sa ibabaw ng lalagyan ng mga piyesa. Tuloy-tuloy lang ang titig niya sa kawalan. Paulit-ulit siyang may binubulong. Hindi ko napigilang lumingon ng 1 beses. Sinulyapan ko ang napakagandang eksena. Pagkatapos, humuhuni akong bumalik sa kwarto ko. Sa totoo lang, dapat ko pa siyang pasalamatan sa pagkaltas ng sahod ko. Dahil doon, napilitan akong humanap ng sideline. Ang kinita ko nitong nakaraang 2 buwan, lampas na lampas sa maliit na bonus sa katapusan ng taon. Mukhang magiging napakaganda ng taong ito para sa akin. Walang sinumang nagtatrabaho ng libre ang dapat tumanggap ng ganoong klaseng pagtrato. Tinulak ko ang pinto ng dormitoryo ko. Hindi ko pa man natatanggal ang sapatos ko, biglang may grupo ng malalaking lalaki na sumugod palabas at binuhat ako sa ere. Darius, maawa ka na at iligtas mo kami. Naglabas ng utos si Director Holt.
Kapag hindi naayos ang makina bilang 5, mawawala ang bonus sa katapusan ng taon ng bawat isa sa pabrika. Natigilan ako habang nakabuhat pa rin sa ere. Sama-samang parusa. Mas mababa pa pala ang kaya niyang gawin. Ang mga lalaking bumuhat sa akin, sila rin ang mga kasabay kong magtrabaho araw-araw, magkatabi at sabay pawisan. Ngayon, pula ang mga mata nilang parang anumang sandali ay dudugo. Napasubo ako. Ang mga salitang, hindi ko na problema iyan, hindi ko mailabas. Habang nakatingin ako sa mga mukhang bakas ang hirap ng buhay at halos gumuho na sa pagod, may lumambot sa loob ko. Ang mga taong ito, pati buong pamilya nila, umaasa sa perang iyon para mabuhay. May mga batang naghihintay ng bagong damit para sa bagong taon. May mga biyena na naghihintay ng pulang sobre. Walang mas nakaalam kaysa sa akin kung gaano kabigat ang halaga ng perang iyon. Mga manggagawang buong taong nagpapakapagod. Ang kaunting perang iyon sa katapusan ng taon ang dahilan kung bakit sila nagtitiis. Darius, pakiusap. Tulungan mo kami. Iyan na ang huling utos ni Director Holt. Kapag hindi ka pumunta, mawawala ang pinaghirapan naming lahat. Halos matawa ako. Talaga naman, matanda. Sama-samang parusa na ngayon? Hindi pa sapat na ako lang ang ninakawan. Ngayon pati kabuhayan ng lahat, gusto mong sirain para mapilitan akong sumunod. Talagang kasuklam-suklam. Nakakasuya ang buong sitwasyong ito. Hindi ba napakalaki ng tingin niya sa sarili noong isang kumpas lang ng kamay, binura niya ang 50,000 yuan kong bonus. Ngayon, matigas ang nabangga niya, saka siya nasasaktan. Lumamig ang mukha ko. Noong kinuha niya ang bonus ko sa katapusan ng taon, nasaan kayong lahat? Wala man lang ni isa ang nagsalita. Natahimik ang lahat. Maya-maya, si Marcus ang unang nagsalita. Darius, sa totoo lang, wala ni isa sa amin ang nag-akalang aabot siya sa ganoon. Kapag nawalan kaming lahat ng bonus, paano kami uwi sa mga pamilya namin? 8 buwang buntis ang asawa ko. Ang perang iyon lang ang aasahan namin para maihanda ang lahat bago ipanganak ang anak namin. Ganoon din ako. Kapag umuwi akong walang bonus, baka palabasin ako ng asawa ko kasama ang mga gamit ko. Darius, ikaw na lang ang pag-asa ng lahat ng tao sa pabrikang ito. Matagal akong natahimik. Tiningnan ko ang malalaking lalaking ito. Namumula ang mga mata nila habang nakatitig sa akin na parang ako na lang ang huling pag-asa nila. Parang may bumuhol sa dibdib ko. Patakaran ang patakaran. Tapos na ang oras ko. Kagagaling ko lang sa paghahatid ng mga order. Pagod na talaga ako. Nanatili akong matatag sandali pa. Sige na. Huwag mo na kaming pahirapan. Wala na talaga kaming ibang malalapitan. Kapag hindi na andar ang makinang iyon, napakalaki ng mawawala. Kalimutan na ang bonus sa katapusan ng taon. Baka pati sahod natin sa susunod na buwan, alanganin pa. Malalim akong huminga. Sa totoo lang, wala akong ibang gustong mangyari kundi ang makita si Director Holt na malunod sa sarili niyang problema. Pero hindi ko rin kayang tumayo lang dito habang nadadamay ang lahat ng taong ito. Pinagpag ko ang alikabok sa pantalon ko at mabilis na tumayo. Tara na! Biglang nagsigawan sa tuwa ang lahat. Halos gusto nila akong buhatin papasok ng pabrika. Parang katapusan na ng mundo ang hitsura ng pabrika. Huwag ninyong hawakan ang kable ng kuryente. Naku! Nag-aapoy na naman. Tulong! Bakit umuusok na naman iyan? Tuluyan nang nasunog ang pangunahing thermal plate. Wala na. Basura na ang lahat. Mukhang sabay-sabay na lang tayong lulubog. Ang tagapamahala ng pabrika, nakahawak sa kalbo niyang ulo habang nakasiksik sa tabi ng pader. Si Director Holt, ang dating hari ng lugar na ito, nakaupo na lang sa ibabaw ng kahon ng mga sirang piyesa. Nakatirik ang mga mata niya na parang patay na isda. Paulit-ulit siyang may binubulong. 100 milyong yuan, maliit lang sanang target. Paano ba ako inabot ng ganitong kamalasan? Bigla niyang itinaas ang ulo niya. Pagkakita niya sa mga taong kasama akong papasok, para siyang nakakita ng multo sa kalagitnaan ng gabi. Halos lumuhod siya sa sobrang tuwa. Darius, alamat ko. Sa wakas, dumating ka rin. Halos maduwal ako nang marinig iyon. Tapos na ang oras ko. Nadaanan ko lang ito para sumilip. Malakas na napasinghap si Director Holt. Hindi na siya nakasagot. Sa isang iglap, naging ubod siya ng pagmamakaawa. Darius, yuyuko ako sa iyo. Sabihin mo lang ang gusto mo. Ano man ang kapalit, basta mailigtas mo ang pabrikang ito. Kung kailangan kong yumuko ng 300 beses, gagawin ko. Nagsiksikan ang mga kasama ko sa paligid. Puno ng pagsusumamo ang mga mukha nila. Darius, pakiusap. Ikaw na ang bahala.
Wala na kaming ibang pag-asa. Kapag hindi ka kumilos ngayong gabi, tapos kaming lahat. Malalim akong napabuntong hininga. Lumapit ako sa makina bilang 5 at sumilip sa loob. Halos pumutok ang ugat ko sa galit. Ang mga tekniko na may 10,000 yuan na sahod, ginawa nilang tambakan ng basura ang makinang nagkakahalaga ng milyon-milyong yuan. Kalahati ng mga pangkabit na tornilyo nawawala. Baligtad ang pagkakasaksak ng lahat ng signal cable. Grabe ang pagkakabaluktot ng pagkakaayos ng mga pangunahing piyesa. At ang pangunahing spindle bearing, pinilipit nila hanggang magmukhang pretzel. Hindi ko na napigilan. Itinuro ko ang makina at sumabog ang galit ko. Ano ba ito? Ito ba ang tawag ninyo sa pang-emergency na pagkukumpuni? Mas mukha pa itong sinadyang sirain. Biglang namula ang mga bagong tekniko. Kami, ginawa naman namin ang lahat ng makakaya namin. Kung iyan ang pinakamagaling ninyo, ipapasara ninyo ang buong pabrikang ito. Hindi na ako nagsayang ng oras sa pakikipagtalo. Bigla kong itinaas ang ulo ko. Nilibot ng malamig kong tingin ang buong paligid bago ako malakas na nag-utos. Liabe na bilang 8, 10 at 12. Multimeter. Precision calibration ruler. Patag at krus na distornilyador. Insulated na guwantes. Dalhin ninyo rito ngayon din. Wala pang 2 minuto, nasa harap ko na ang lahat. Liabe na bilang 8, 10 at 12. Multimeter. Mga distornilyador. Calibration ruler. Insulated na guwantes. Kompleto. May isa pang nagbukas ng bote ng tubig at magalang na iniabot iyon sa akin. Darius, magbasa ka muna ng lalamunan. Darius, ako na ang hahawak ng ilaw. Maliwanag na ba ito? Darius, malamig ang sahig. Maglalatag ako ng karton para sa iyo. Napapangiti na lang ako sa loob-loob ko. Ang mga taong ito rin ang dating panay ang paninira sa akin at tinatawag akong pabigat. Ngayon, halos mag-unahan silang pagsilbihan ako. Ito na yata ang pinakamabilis na pagbabago ng ugali na nakita ko. Isinara ko ang jacket ko sa trabaho. Isinuot ko ang insulated na guwantes. Yumuko ako at gumapang sa ilalim ng pundasyon ng makina bilang 5. Sa loob ng matandang makinang ito, siksikan ang mga piyesa sa bawat sulok. Nagkakabuhol-buhol ang mga kable. Halos wala ng espasyo para makagalaw. Ginawa ng mga baguhang iyon na parang gulo-gulong tambak ang loob. 3 beses na mas matrabaho ang paglilinis ng kalat na iniwan nila. Sa sandaling gumalaw ang mga kamay ko, biglang natahimik ang buong pabrika. Walang nangahas huminga ng malakas. Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng bakal na kumikiskis. Natigilan ang lahat na parabang natamaan ng kidlat. Pinipigil nilang huminga. Inililipat niya ang mga calibration point. Hindi maaari. Wala sa kahit anong aklat ang teknik na iyan. Akala mo ba basta-basta ka lang makakakuha ng upuan sa harap? Hindi ito kusina ng nanay mo. Hindi ka basta makakapanood. Nakatayo lang si Director Holt sa likuran ko na parang poste. Hindi siya nangangahas gumalaw kahit isang hakbang. Takot na takot siyang makagawa ng kahit kaunting ingay. Habang nakahiga ako sa ilalim ng makina, kalmadong-kalmado ang isip ko. Kaya kong ayusin ang ganitong sira kahit tulog ako. Kasimple lang ito ng pag-inom ng tubig. Napilipit ng husto ang pangunahing spindle bearing. Dahil doon, hindi bababa sa 5 pangunahing piyesa ang nawala ng tamang pagkakaayos. Kahit ang pinakasimpleng sensor, baligtad ang positibo at negatibong koneksyon. Hindi katakatakang sumisigaw ang makina kapag pinapaandar. Mali rin ang pagkakakabit ng thermal control wiring ng mga tinatawag nilang eksperto. Isa pang segundo, abo na sana ang control board. Kung hindi nila ako dinala rito ngayong gabi sa desperado nilang paraan, naisama na sana nila sa pagbagsak ang buong pabrika. Nakayuko lang ako habang walang tigil na nagtatrabaho. 3 oras akong diretsyo nang hindi halos gumagalaw. Noong mga nakaraan, normal lang sa akin ang magdamagang trabaho na walang bayad. Darius, gusto mo bang lumabas muna at magpahinga? Bawasan ninyo ang salita. Iabot ninyo sa akin ang bukas na liabe. Lahat ng nanonood, pakiramdam nila mas kapanapanabik panoorin si Darius kaysa sa isang pelikulang Hollywood. 3:00 na ng madaling araw. Malabo na sa paningin ang mga ilaw ng pabrika. Kumuyom ako ng ngipin. Hinigpitan ko ang huling mahalagang tornilyo. Pagkatapos, bumagsak ako sa sahig at dahan-dahang nagbuga ng mahabang hininga. Tapos na. Ganap ng ayos. Paandarin ninyo. Iniunat ni Director Holt ang kamay niyang nanginginig ng matindi at madiing pinindot ang berding start button. Umalingaw-ngaw ang malalim at pantay na ugong ng makina bilang 5. Sa mismong sandaling iyon, nagsabog ng sigawan ang buong pabrika. Matatag na ulit.
Umaandar na ulit. Darius, para kang Diyos ng mga makina na ipinadala mula sa langit. Kung hindi ko mismo nakita, iisipin kong eksena lang ito sa pelikula. Nabuhay ulit ang order na nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. May ilang lalaking buong magdamag na nagtiis, tuluyan ng bumigay at napaiyak. Sinugod ako ni Director Holt na parang anak na muling nakita ang matagal nang nawawalang ama. Darius, iniligtas mo ang buhay ko. Iniligtas mo ang buong kumpanya. Kapag may mga haspang magbanggit tungkol sa pagkahuli sa pagpasok, ako mismo ang haharap sa kanila. Mula ngayon, ikaw na ang kanang kamay ko sa pabrikang ito. Mas igagalang pa kita kaysa sa tagapangulo ng lupon. Simula ngayon, anumang sabihin mo, iyon ang masusunod. Kahit gaano kalaking pondo ang kailangan mo, aaprubahan ko agad. Kahit kailan mo gustong magbakasyon, pipirmahan ko agad. Promosyon at dagdag sahod. Ngayong gabi ko mismo aasikasuhin ang mga papeles. Ubos na ang lakas ko. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Sinulyapan ko siya. Ibig bang sabihin, ibabalik na rin ang 50,000 yuan na kinuha ninyo sa akin? Parang nakuryente si Director Holt. Ibabalik. Siyempre ibabalik. At hindi lang ang 50,000 yuan. Magdadagdag pa ako ng 20,000 yuan mula sa sarili kong bulsa. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kahit 100,000 yuan pa ang idagdag ko. Ikaw na ang ituturing kong ama. Pinakamabilis na pagbabago ng ugali sa kasaysayan. Mas mabilis pa sa beauty filter. Napakatapang niya noong kinuha niya ang 50,000 yuan ko. Ngayon, tingnan mo siya. Halos gumagapang na sa pagmamakaawa. Kung alam lang sana nilang si Darius ang tunay na haligi ng buong pabrika, bakit pa nila siya binangga? Talagang napakabobong desisyon. Paulit-ulit na namumutla at namumuti ang mukha ni Director Holt. Hindi na siya nangahas magsalita. Nakatayo lang siya roon habang pilit na nakangiti. Hinubad ko ang insulated na guwantes na basang-basa sa langis. Pinagpag ko ito. CJ, wala na akong ibang sasabihin. Kailangan ko nang bumawi ng tulog. Nalaglag ang mga panga ng lahat. Kakaligtas lang niya sa buong pabrika. Tapos aalis na lang siya. Darius, iiwan mo na lang ba kami? Hindi ka ba mananatili para bantayan ang mga parametro hanggang tuluyan itong maging matatag? Matagal nang lampas sa oras ng uwian. Hindi ako libreng tauhang laging nakaabang sa tawag ninyo. Halos mapunit ang lalamunan ni Director Holt sa desperasyon. 3:30 na ng madaling araw. 3:30. Kahit 3:00 pa iyan ng madaling araw, personal ko pa ring oras iyan. Biglang nagtawanan ang buong pabrika. Halos maangat ang bubong sa lakas ng halakhakan. Kaswala kong naglakad palabas sa walang taong pasilyo. Sa likuran ko, sunod-sunod ang tunog ng mga yabag. Papaliko na sana ako nang humahangos na humarang si Director Holt, parang alagang aso. Darius, sa pagkakataong ito, buong puso akong nagsasalita. Taos puso akong humihingi ng tawad. Lahat ng pagkakamali, ako ang may kasalanan. Ikaw na ang magpakumbaba. Huwag kang bumaba sa antas ko. Wala talaga akong preno sa bibig at may tupak ako. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Pagdating ng bagong taon, bibigyan kita ng promosyon at dagdag sahod. Huwag ka lang umalis. Ikaw na ang magtakda ng gusto mong kapalit. Bigla akong tumigil. Mukhang nalaman na rin ng matandang tuso na matagal ko nang iniisip na tuluyan ng umalis. Akala ko magmamatigas siya hanggang sa huli. Tumingin ako sa lalaking iyon na desperadong nakayuko sa harap ko sa gitna ng gabi. Unti-unting sumilay ang isang makahulugang ngiti sa labi ko. Walang pagbabanta. Walang drama. Director Holt, sino ba ang makapagagarantiya ng mangyayari sa hinaharap? Tingnan na lang natin. Halos manghina ang mga tuhod niya sa kinatatayuan. Kinalagkad ko ang sarili ko pabalik sa dormitoryo. Sobrang pagod ko, ni hindi ko na nahubad ang damit kong puno ng grasa. Parang naubos ang bawat patak ng lakas ko. Bumagsak ako sa matigas na kama na parang sako. Pagsayad pa lang ng ulo ko sa unan, wala pang 2 minuto, mahimbing na akong tulog. Humihilik pa ako ng malakas. Kinabukasan, bigla akong nagising. Dinampot ko agad ang telepono ko. Eksaktong 10:00. Parang nabuhay akong muli at tumalon ako mula sa kama. Patay. Late na naman. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Sa record ni Director Holt, 2 minutong huli lang, 50,000 yuan na agad ang kapalit. Ngayon, 2 buong oras akong huli. Malamang sisibakin na ako sa harap ng lahat. Baka ipaskil pa ang pangalan ko sa patakaran ng pabrika bilang babala habang buhay. Pero bigla akong natauhan. Kagabi, sa kalagitnaan ng gabi,
ako lang mag-isa ang humila sa pabrikang ito palabas sa 100 milyong yuan na kapahamakan. Kalimutan na ang lahat. Ako ang taong nagligtas sa buong pabrika. Ang paggising ng alas 10, tawag lang doon paggalang sa sarili. Mahaba akong nag-inat. Naghilamos, nagsipilyo. Lahat sa sarili kong oras. Pagkatapos, dahan-dahan akong naglakad papunta sa pabrika na parang namamasyal lang. Nakwenta ko na ang pinakamasamang maaaring mangyari. May sisigaw. Bahala sila. Wala na akong pakialam. Dahan-dahan akong lumapit sa tarangkahan ng pabrika. Nakasanayan ko nang dukutin ang telepono sa bulsa para tingnan ang oras. Pagbukas ng screen, halos mabulag ako sa nakita ko. Abiso ng bank transfer. Nagpadala sa iyo si Director Holt ng 20,000 yuan. May nakasulat na mensahe. Personal na bonus mula sa sarili kong bulsa. Ang buong bonus mo sa katapusan ng taon na pinigil ko, ibibigay ng buo sa katapusan ng taon. Walang mababawas kahit 1 yuan. 3 buong segundo akong nakatitig sa screen. Nauna pang kumilos ang katawan ko kaysa sa isip ko. Pinindot ko ang kumpirmahin. Ang perang hawak na, iyon lang ang totoo. Tungkol naman sa pangakong ibabalik ang bonus sa katapusan ng taon, sinumang maniwala roon, niloloko lang ang sarili niya. Hindi nga siya nagdalawang isip noong kinaltasan niya ako. Gaano ba talaga katapat ang kabutihang ipinapakita niya ngayon? Kapag minsan ka nang naloko, hindi na dapat maulit. Kababalik ko pa lang ng telepono sa bulsa ko nang biglang tumayo ng tuwid ang gwardiya sa tarangkahan, iyong dating laging minamaliit ang lahat. Mula sa malayo, sumaludo siya sa akin. Magandang umaga, Darius. Nagulat ako sa bigla niyang ginawa. Pare, mag-aalas 12 na. Umaga pa rin ba iyan? Kailanman dumating si Darius, umaga na iyon. Mahigpit ang utos ni Director Holt. Sa sandaling pumasok ka sa tarangkahan, ipagbigay alam agad sa kanya. Natigilan ako. 5 taon akong nagpakahirap sa pabrikang ito. Ni minsan, hindi ako tinrato na parang mahalagang tao. Sa mismong sandaling pumasok ako sa pinto ng pabrika, taas noo, naging napakalinaw ng lahat. Sulit ang 3 oras na ibinuhos ko kagabi. Sa di kalayuan, maayos at tuloy-tuloy na umaandar ang makina bilang 5, isang tunog na kayang magpaiyak sa sinumang manggagawa. Pagkakita sa akin ng floor manager, halos tumulas siya sa sahig sa pagmamadaling lumapit. Darius, sa wakas nagpakita ka rin. Ngayong nandito ka na, saka lang kami nakahinga ng maluwag. Ibang klase ang ginawa mo kagabi. Hindi pa tumakbo ng ganito kakinis ang makina bilang 5 simula nang bilhin namin ito. Magandang umaga, Darius. Darius, nauuhaw ka ba? Kukuhaan kita ng tubig. Magandang umaga, Darius. Nauuhaw ka ba? Ipaglalaga kita ng mainit na tubig. Darius, nagugutom ka ba? Kukuhaan kita ng isang basket ng siopao sa kantina. Darius, ang kinang mo ngayon. Ang pogi ng dating mo. Napapangiti ako sa loob-loob ko. Kahapon, taas noo ang lahat ng ito, kung umasta parang mga hari. Ngayon, halos gumagapang na sila sa pagpapalakas sa akin. Biglang lumabas si Director Holt mula sa opisina niya na parang malakas na bugso ng hangin. Punong-puno ng emosyon ang mga mata niya. Darius, sa wakas pinagbigyan mo rin kaming magpakita ka. Pakiusap, pasok ka sa opisina ko. May masarap akong tsaa. Director Holt. 2 oras akong huli. Wala bang parusa? Umiling si Director Holt na parang malalaglag ang ulo niya. Huli! Hindi na aangkop sa'yo ang salitang iyan sa pabrikang ito. Isa kang alamat sa antas ng technical director. Anumang oras ka pumasok sa gate, iyon ang simula ng trabaho mo. O nga naman. Napapangiti ako sa loob-loob ko. Kagabi, alas 3 ng madaling araw, 1 pulgada na lang at luluhod na siya. Ngayon, para na talaga siyang nakadapa sa paanan ko. Umupo ako sa maluwag niyang opisina habang pinapanood si Director Holt, na dati napakataas ng tingin sa sarili, ngayon ay buong pagpapakumbabang nagsasalin ang tsaa para sa akin, at sandali kong naisip kung nananaginip lang ba ako. Hawak niya ang asul at puting tasa ng porselana, gamit ang 2 kamay, sobrang maingat na halos nakakatawa, parang may hawak na granada. Darius, ang ginawa mo kagabi ang humila sa buong pabrikang ito pabalik mula sa bingi. Iniulat ko agad sa malaking boss ang lahat ng nangyari kagabi. Napag-usapan na ito ng pamunuan. Simula ngayon, wala nang mabibigat at maruruming trabaho sa pabrika ang ipapagawa sa iyo. May kakaiba. May binabalak ang taong ito, naghahanda na naman siyang sulitin ako bago itapon. Lumapit pa si Director Holt, nakangiti ng todo, parang may utang siyang 8 milyong yuan sa akin.
Simula ngayon, ang trabaho mo na lang araw-araw ay maupo at bantayan ang mga makina habang umaandar. Basta nakaupo ka roon at binabantayan ang lahat, panatag na ang buong pabrika. At tungkol sa sweldo, ikaw ang magtakda. Sabihin mo lang ang halaga. Hindi ako tatawad. Halos mawalan ako ng masabi sa kapal ng mukha ng palabas na ito. Nang makitang hindi ako sumasagot, inakala ni Director Holt na kulang pa ang alok niya. Patuloy pa rin siya. Kailan mo man gustong magpahinga, bayad ang leave mo, aaprubahan ko agad. May personal kang aasikasuhin? Huwag ka nang magdahilan, umalis ka lang. At kung kailangan ka namin sa overtime, bawat minuto ang bayad, ikaw pa ang magtatakda ng rate. Tungkol naman sa pagpasok ng huli, simula ngayon, exempted na ang time card mo. Kung maaga mong natapos ang trabaho at gusto mo nang umuwi, pwede kang umalis ng maaga, wala kang lalabaging patakaran. At kung hindi komportable ang pag-idlip mo sa mesa tuwing tanghali, ako mismo ang bibili ng memory foam na kutson at ipapasok ko rito sa pabrika. Hinigpitan ko ang hawak sa napakainit na tasa ng tsaa at kinagat ang labi ko, halos hindi ko na mapigilang matawa ng malakas. Lumapit pa si Director Holt at ibinaba ang boses niya na parang mailihim na sasabihin, punong-puno ng desperadong pagsusumamo ang mukha niya. Darius, bilang kapatid ang pakiusap ko sa'yo, huwag mo nang isiping umalis. Kung wala ka, hindi tatagal ang 24 na oras ang pabrikang ito. Tuluyan na itong magsasara. Simula ngayon, sa pabrikang ito, mas mabigat pa ang salita mo kaysa sa anumang isinusulat ko. Dahan-dahan akong humigop ng tsaa at bahagyang tinaasan siya ng kilay. Iyong 50,000 yuan na kinuha mo sa akin. Sigurado bang hindi na talaga iyon mababawas? Kung may magtangkang magkaltas niyan, ako mismo ang haharap. Hindi na iyan mababawasan kailanman. Pagdating ng bagong taon, dodoblehin ko pa. 100,000 yuan, diretso sa'yo. Darius, ikaw ang tibok ng puso ng buong pabrikang ito na hindi mapapalitan. Nanatili akong walang reaksyon sa labas. Pero sa isip ko, mabilis akong nagkakalkula. Problema na ng susunod na taon ang mga pangako para sa susunod na taon. Hindi nagbabago ang mga boss. Nagpapakabait lang sila kapag nakatikim na ng matinding leksyon. Pinakinggan ko ang maayos na ugong ng makina bilang 5 mula sa labas. Bumalik na sa takbo ang mga naantalang order. Unti-unting nababawi ang hindi na mabilang na pagkalugi at kapalit nito ang lubos na pasasalamat ng buong pamunuan sa akin. Pati ang mga teknisyan na mataas ang pinag-aralan na dati minamaliit ang lahat. Ngayon, tuwid na ang tayo nila sa tuwing nakikita nila ako mula sa kabilang dulo ng pabrika. Pero kung ano talaga ang pinakaimportante sa akin ngayon, iisa lang ang sagot. Mag-time out ng eksakto sa oras at makaalis agad. Sumakay sa paborito kong scooter, dumiretso sa pabrika ni Boss Wade, at kumita na naman ng 2,000 yuan na sideline ang halos walang kahirap-hirap. Kung may tatanggi sa ganitong kagandang buhay, siya na ang pinakamalaking tanga. Araw-araw, pare-pareho lang ang rutina, parang orasan. Mag-time in ng eksakto sa oras, mag-time out din ng eksakto sa oras. Kahit magsimulang umusok ang isang makina, hindi ako magtatagal kahit 1 segundo pa. At tungkol naman sa lahat ng ipinangako ni Director Holt, habang halos lumuhod siya sa opisina, para sa akin, puro iyon mga salita ng taong nawalan na ng bait sa sobrang pagkabigla. Para sa isang manggagawa, ang anumang hindi nakasulat sa papel at hindi pumapasok sa sweldo ay puro hangin lang. Punong-puno ng 10,000 yuan ang mga bulsa ko. Lumilipas ang mga araw nang wala ni isang sapilitang overtime. Talagang maalamat na trabaho. Paikot-ikot lang ako, tinitingnan ang mga makinang sanay na sa ayos. Habang pinapanood ang lahat sa pabrikang ito na halos yumukod at magpakumbaba na parang hari ang turing sa akin. Sa kaibuturan ng puso ko, isang bagay lang ang naiisip ko. Ito ang tunay na ibig sabihin ng pag-angat ng isang manggagawa. Ang mga dating mayayabang na hotshot, ngayon araw-araw na akong binabati na parang tinurukan sila ng pampalakas. Bawat Darius na binabanggit nila, mas matamis pa sa pulot. Darius, pagpalain ka sana. Darius, ang lakas mo ngayon. Kaya mong gibain ang buong pabrikang ito gamit ang mga kamay mo lang. Darius, heto ang tubig mo. Hindi bababa sa 3 beses sa isang araw, palihim na dumadaan ang floor manager sa pwesto ko na parang espiya. Halatang kabado, takot na baka may ikagalit ako. Kahit simpleng umubo lang ako sa pasilyo, lumalabas agad si Director Holt mula sa opisina niya na parang inahing manok na pinoprotektahan ang mga sisiw. Darius, inuubo ka ba? May sipon ka ba? Magpahinga ka ng 2 araw na may bayad. Gusto mo ba akong mismo ang maghatid sa iyo sa espesyalista? Relax lang. Sobra lang sa sigarilyo, medyo tuyot lang ang lalamunan ko. Biglang lumingon si Director Holt at malakas na sumigaw sa janitress.
Gawan nyo agad ng salabat na may Arnibal ang technical director. Damihan nyo ang luya at makakapal ang hiwa. Tuluyan na akong napasuko sa katawa-tawang palabas na ito. Sa sobrang kabaliwan ng lahat ng nangyayari. Kung ibabalik mo lang ang panahon 1 buwan ang nakalipas, kahit umutang pa ako ng 10 imahinasyon, hindi ko ito maiisip. At ngayon, ang tratuhin parang hari ay naging kasing sarap at kasinatural na lang ng pag-inom ng tubig. Minsan, may pumapasok na delikadong isipin sa utak ko. Pwede ko pa sigurong itulak ito ng mas malayo. Mas maging matapang pa. Tungkol naman sa promosyon at dagdag sweldo, araw-araw akong kinukulit ni Director Holt sa kung ano-anong paraan. Pagpasok ng bagong taon, tataas agad ang sweldo mo. Kahit magkano pa ang gusto mo, sabihin mo lang. Tumango ka lang, ako mismo ang magpapabilis ng pag-aproba sa finance. Ang dati mong sweldo, nakakainsulto sa galing mo. Ang taong katulad mo, totoong pera ang nararapat. Sa tuwing naririnig ko ang mga hungkag na pangakong iyan, ngumingiti lang ako ng bahagya na para bang alam ko na ang mangyayari. Mga pangako para sa bagong taon. Pagdating na lang noon. Sa ngayon, sapat na sapat ang lamang ko. Hindi ako desperado. At alam na alam ko kung paano umiikot ang larong ito. Habang nananatili ako rito, mapipilitan siyang gumastos ng malaki para lang mapanatili ako. Pero sa sandaling umalis ako, sa loob lang ng ilang minuto, magiging bunto ng bakal ang buong pabrikang ito. Halos 40 taon na akong nabubuhay sa mundong ito. Matagal na akong ginigiling ng buhay at tinatapakan. Sa wakas, naunawaan ko rin ang pinakamahalagang batas sa mundo ng mga manggagawa. Hanggat may hawak kang kakayahang walang ibang kayang pantayan, kahit gaano pa kalakas ang isang tao, mapipilitan siyang sumunod sa mga tuntunin mo. At ang pakiramdam na iyon talagang nakakakuryente.